Kabanata 2731. Ibinaling ni Violet ang tingin kay Dustin. Mananatili ako sa iyo, Master, sabi niya. The gnome, on the other hand, informed Dustin, I'll explore this place on my own. Pagkatapos ng maikling paghinto, tuluyang tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Itinoon niya ang atensyon kay Sherman at hinintay ang tugon nito. Sige, ungol ni Sherman pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng natitira nito. Nang makilala nito ang nais ni Dustin, ibinato nito kay Dustin ang dalawang malalaking bag ng tela. Yumuko si Dustin at binuksan ang mga bag. Inabot niya ang kanyang mga kamay at kinakapa sa loob. Nakakuha siya ng 10 Purple Thunder Bomb at ibinigay ito sa gnome. Nang matanggap ng huli ang mga gamit, agad siyang sumugod patungo sa mga palasyo. Ang lawak ng kapangyarihan ng gnome ay maaaring tumugma sa isang master sa Immortal King Realm. Siya ay bihasa sa special na kapangyarihan. At ang kanyang espiritual na kahulugan ay kapuri-puri. Kahit na mula sa isang malayong distansya, maaari niyang madama ang panganib. Tagayon ay maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala bago ito mangyari. Habang pinagmamasdan ni Dustin ang bilis ng gnome patungo sa mga palasyo, nakakunot ang kanyang labi sa kasiyahan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa gnome. Siya ay sapat na malakas upang ipaglaban ang kanyang sarili. Then, he turned his head and addressed Caroline, Ivy, and Sue. Girls, you're coming with me. Pagkasabi pa lang ni Dustin ay agad na sumugod ang tatlong kaakit-akit na babaeng ito sa kanyang tagiliran. Papunta silang tatlo sa impyerno at babalik kahit walang pakiusap ni Dustin. Kung tutuusin, asawa nila siya. Nagtiwala silang lahat sa kanya na iingatan niya sila. Para sa kanila, tila ay palaging nasa bahay sa kanyang presensya. Malinaw. Ang banal na silkworm at ang maliit na infinity beast ay tutuklasan ng palasyo kasama si Dustin. Tuwang-tuwa silang tumalon sa balikat niya. Pagkatapos, muling binuksan ni Dustin ang mga cloth bag at hinugot ang Purple Thunder Bombs. Inabot niya sila Bray, Stacy, at Peacock Princess. Pinahahalagahan ni Dustin ang kanyang mga pagkakaibigan. At lubos niyang inalagaan ang mga ito. Palagi niyang inaabangan ang mga ito at hinahanap kung ano ang makakabuti para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, tila ay bata pa, at ang kanilang cultivation base ay medyo mababa. Kaya naman, hindi naisip ni Dustin na ibahagi sa kanila ang mga kayamanan. Pagkatapos nito, inilabas niya ang lahat ng masasamang nilalang sa Slave Tower. Hiniling niya sa kanyang malademonyong avatar na magpanggap na Devil Ancestor Thanos at hayaan ito para protektahan ang mga nilalang ng Immortal Endworld kasama ang mga masasamang nilalang. Brat, magaling ka talagang leader. Pero minsan, nag-aalala ka lang ng sobra. Ang bawat magsasaka ay kailangang dumaan sa kanilang sariling mga pag-urong at kahirapan sa buhay upang mapahusay ang kanilang kapangyarihan. Kung patuloy mong binabalot ang mga ito sa cotton wool, takalaunan ay kailangan nilang umasa sa iyo. Isipin mo, may nagprotekta ba sa iyo bago ang paraan ng pagprotekta mo sa kanila ngayon? Ang banal na dilaw na puno ay umiling sa hindi pagsang-ayon. Pinaalalahanan nito si Dustin na kailangan niyang umatras paminsan-minsan para payagan ang mga kaibigan niyang magbuka ng sariling pakpak. Ang pangungusap na ito ay talagang nagpalipat-lipat sa loob ni Dustin. Napakunot ang noo niya sa malalim na pag-iisip. Ang banal na puno ay may magandang punto. Masyado akong nag-aalala. Pakiramdam niya ay mas may responsibilidad siyang protektahan ang mga tao habang lumalakas pa siya. Kaya naman, medyo naging overprotective siya sa sinumang nangangailangan ng tulong niya. Haha, tama ka. Hahayaan ko na lang sila. Tara na. Ibinagsak ni Dustin ang kanyang mga balikat at hinayaan ang sarili na kumalma ng kaunti. Hinayaan niyang humupa ang kanyang mga alalahanin sa ngayon at nagtiwala na makakalagpas ang kanyang mga kaibigan. Pinangunahan ni Sherman ang grupo. Lumipad sa malayo, kasama si Dustin at ang kanyang mga kasama na malapit na sumusunod sa kanya. Sa ngayon, ang mga taong nakapasok sa Celestial Palace ay ang mga lalaki mula sa Underworld. Ang Divine Sect, ang Heavenly Palace,
ang Yaksha Palace at ilang iba pang makapangyarihang puwersa. Si Dustin, kasama ang 8 banal na puno, ay pumasok sa Celestial Palace sa unahan nila. Ang palasyo ay malawak at ito ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Ang walang katapusang makulay na ulap at fog ay nakapalibot sa buong lugar, na ginagawang hindi gumana ang espiritual na kahulugan. Sa makatuwid, ang mga dakilang master na naghanap kay Dustin at sa mga banal na puno sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan ay nahirapang gawin ito. Maghiwa-hiwalay na tayo at hanapin ang banal na punong iyon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng lila na roba ang bumungad sa kanyang mga tauhan. Inikat niya ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya. At idinagdag, kapag nahanap ito ng sino man sa atin, kailangan nating ipaalam sa isa't isa. Walang tigil niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at, tulad ng mga buto ng dandelion, siya at ang kanyang mga tao ay lumipad sa iba't ibang direksyon. Ang isa sa 3 master mula sa underworld ay mayroon ding misyon na dapat tuparin. Hatiin sa 3 koponan, at kumilos ng hiwalay. Tigaw niya, ang kanyang mga mata ay singkit, matigas, at malamig. Sa pag-utos niya sa kanila na gawin iyon, ang 3 Panginoon ay sumugod sa malayo, at bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang grupo ng mga bangkay na kawal. Ang mga miyembro mula sa Heavenly Palace, ang Yaksha Palace, ang Star Island, at ang Sword Palace ay hinati din sa mga grupo upang mapakinabangan ang kanilang mga pagsisikap. Samantala, dumarami ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa sa Celestial Palace. Ang Celestial Palace ay naging makabuluhan muli, na umaakit sa atensyon ng maraming nilalang sa buong universo. Lahat sila ay nagkukumpulan na parang mga balang patungo sa palasyo. Kabilang sa mga pulutong na ito na nagtitipon patungo sa Celestial Palace ay ang mga tao mula sa Evil Shadow World, sa Tycoon World at sa Ancient Celestial World. Ang Evil Shadow King, Elroy, at Damon ang nangunguna sa kanilang mga tropa. Hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong makita si Dustin simula nang huli silang maglakbay sa palasyo. Sa loob ng Celestial Palace, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Divine Sect ay sumulong. Narito ang 8 magulong punong walang kamatayan. Kung matagumpay nating mahuli ang mga ito, magkakaroon tayo ng pagkakataong makuha si Peterson ang Daoist Ancestor. Ang kanyang mga kayamanan. I bet wala sa Celestial Palace na ito ang mga mahahalagang bagay niya. Kaya dapat kong tumuon sa pagkuha ng 8 magulong immortal na puno sa halip. Ang 12 magulong immortal na puno ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Immortal World. Ngayong may pagkakataon na akong makuha ang mga ito, tiyak na makukuha ko na sila sa pagkakataong ito. Napakunot ang noo ng lalaki sa pagmumuni-muni. Patungo siya sa direksyon ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Sa ngayon, ang aming pinakakritikal na gawain ay sakupin ang 8 magulong immortal na puno. Isang master mula sa underworld na nakasuot ng itim na balabal ang nagpayo sa kanyang mga kasama, gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Sa pag-iisip na ito, lumipad sila patungo sa direksyon ni Dustin na parang naramdaman nila ito sa malapit. Ang pinakamahalagang kayamanan ay dapat na nakatago sa kailaliman ng Celestial Palace. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay itinaas ang kanyang mapupungay na mga mata pagkatapos mag-isip ng malalim sa ilang sandali. Pagkatapos, gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, mas lumalim siya sa Celestial Palace. Samantala, ang mga pinuno ng Yaksha Palace at ang Sword Palace, ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom, at ang may-ari ng Star Island ay nagbahagi ng parehong mga saloobin sa pinuno ng Heavenly Palace. Kaya naman, lahat sila ay sumilip ng mas malalim sa Celestial Palace, habang ang bawat iba pang pinuno ay abala sa kanilang mga gawain. Si Dustin, kasama si Sherman at ang iba pa niyang mga kasama, ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap patungo sa kailaliman ng Celestial Palace. Sa daan, nakita ni Dustin ang maraming mahahalagang bagay sa loob ng mga palasyo. Ngunit hindi sila hiniling ni Sherman na huminto. Kaya kinailangan niyang sumuko sa kanila at simpleng sumunod sa puno. Habang pasulong sila, namangha si Violet sa mga napansin niya sa palasyo. Natutokso siyang suyuan ang bawat sulok at sulok upang maghanap ng mga kayamanan.
Gayunpaman, pinigilan siya ni Dustin na gawin iyon at iginiit na manatili sila sa kanilang gawain. Lumayo sila ng palayo at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng layo ng kanilang nilakbay. Matapos maglakbay ng isang araw, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kamangha-manghang tanawin. Namangha sila habang ang mga bundok ay nakaharap sa kanila, nang walang salitang dumaan sa pagitan nila. Alam ng kanilang mga puso na ito ay isang sagradong lugar at pinatahimik ang kanilang mga isipan. Ang mga bundok ay nakalagay sa isang mahusay na linya tulad ng gulugad ng lupain. Para bang noong unang panahon, mayroong isang malaking dragon, nahuhulog sa isang mahiwagang pagtulog, na parang ang kaluluwa nito ay nandoon pa rin. Ang hanay ay mataas sa kanluran at mababa sa silangan. Ulot sa dulo na parang buntot. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, inakay sila ni Sherman sa tuktok ng isang matayog na bundok. Katuktok ng bundok na ito ay isang maliit na lawa. Ang lawa ay ang pinakamahusay sa mga salamin. Hindi kailanman ipinapakita ng eksakto kung ano ang nasa itaas. Ngunit ginagawa itong isang imahe na napakaganda ng nabasag at nabasag. Kitang-kita ang mga isda na lumalangoy sa ilalim nito. Tatabi ng lawa ay may dalawang palapag na bahay. Dito nilinang ang Daoist ancestor na iyon. Itinuro ni Sherman ang nag-iisang bahay sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Sandaling matapos nito ang kanyang mga salita. Ang pinakamataas na banal na puno ay mabilis na tumakbo patungo sa bahay. Hindi gustong maiwan. Si Dustin at ang kanyang mga kasama ay sumugod patungo sa parehong direksyon na pinuntahan ng banal na puno. Pagmamasid mula sa labas, ang bahay ay mukhang maliit. Mas mukhang bahay ng manika kaysa tirahan ng tao. Ang mga ledrilyo nito ay luma at maduraj at napakaputlang pula. Mayroon itong kulay abong slate na bubong at isang maliit na simenea. At may dalawang maliit na bintana sa harapan. Ngunit nang makapasok sila dito, laking gulat nila. Isa pala itong napakalaking palasyo. Niloko sila ng space array. Ito ang sagradong kristal. Ang mga mata ng kataas-taasang banal na puno ay nagliwanag sa pananabik. Pagtingin sa kaningningan sa harapan nila, parang nakalutang sila sa hangin. Ang sahig ay natatakpan ng makukulay na kristal na kumikinang. Isang dagat na bahaghari na gawa lamang sa bato, na para bang ito ay isang larawan ng mga dumadaloy na kulay. Ang mga geometric shards ay lumawak sa lahat ng direksyon. Sa sorpresa ni Dustin, ang mga makinang na kristal na ito ay naglalaman ng siksik na walang kamatayang enerhiya. Habang ang karamihan sa kanila ay nakatayo roon na nakanganga ang kanilang bibig. Hindi napigilan ang kanilang pagkamangha. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagsimula na sa pagkolekta ng mga sagradong kristal. Ngayon na, sandaling maalis niya ang kanyang kawalan ng paniwala. Agad ding nagsimulang mangolekta si Dustin. Hinubad niya ang kanyang manggas at nagmamadaling kinuha ang lahat ng kanyang makakaya ng sabay-sabay. Kung ikukumpara sa iba pang mahahalagang kristal ng enerhiya sa universo, alam ni Dustin na mas mataas ang halaga ng mga kristal na ito. Malaking tulong para sa mga magsasaka na makalusot. Nagtulungan sina Caroline, Ivy, Sue, Violet, ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha nilang lahat ang Divine Vital Energy Crystal sa ground floor. Kung tungkol sa 8 banal na puno, tanging ang pinakamataas na banal na puno ay nag-aagawan para sa mga sagradong kristal. Ang iba sa kanila ay nakatayo doon na nanonood. Ang kataas-taasang banal na puno ay nangongolekta para sa ibang dahilan. Ito ay pagkatapos ng kagalakan sa pananalapi ng pagkolekta ng mga kristal na ito. Hindi sa talagang kailangan nito ang kayamanan. Ang mas maraming kayamanan na nakolekta nito, mas nasisiyahan ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagmamadali. Para sa Daoist ancestor, ang mga kristal na ito ay walang silbi kaya naman ginamit ito sa pagsemento sa sahig. Tingnan mo, may ilang lumang malalaking kahoy na kahon doon. Puno din sila ng mga sagradong kristal. Itinuro ni Sherman ang mga kalapit na dibdib. Niloloko mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Dustin sa sarap. Tuwang-tuwa siya at ang kanyang mga kasama. Agad silang tumakbo patungo sa mga kahon.
4 na malalaking kaba na gawa sa kahoy, bawat isa ay halos 1 metro ang taas at 1 metro ang haba, nasa sulok ng bulwagan. Bulok na sila at halatang matagal nang naiwan doon. Paway ng kamay. Binuksan ni Dustin ang 4 na kahon. Biglang bumulaga ang nakakasilaw na gintong liwanag habang ang isang makapal na divine fog ay tumaas mula sa kanila. May kung ano sa liwanag at ambon na napaka-relax nilang tingnan. Sa malapitang pagsisiyasat, nalaman ni Dustin na ang mga makukulay at sagradong kristal ay nakaimbak sa loob ng mga kahon na gawa sa kahoy. Brat, Pavs tayo. Tigaw ng kataas-taasang banal na puno habang tinutulak nito ang isa sa mga kahoy na kahon. Gayunpaman, tapat na mabilis na iniligpit ni Dustin ang lahat ng 4 na kahon na gawa sa kahoy sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay. Ang sagradong kristal ay isang napakahalagang kayamanan para sa lahat sa sansinukob na ito. Hindi ito mahahanap kahit saan kundi sa Celestial Palace. Hindi sumagi sa isip ni Dustin na marami siya sa kanila. Maging ang mga sagradong kristal na iyon ay talagang sulit ang paglalakbay sa Celestial Palace. Kung siya ay ganap na nakuha ang enerhiya mula sa mga sagradong kristal na ito. Hindi lamang siya makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa maikling panahon kundi pati na rin makabuluhang mapabuti ang kalidad ng kanyang mahahalagang enerhiya. Brat, seryoso. Kinuha mo silang lahat. Napakasama mo sa akin. Ang kataas-taasang banal na puno huff sa Dustin. Na lamang pinansin ang kanyang pagsusumamo ng pagkuha ng kalahati ng mga kahon. Halika, Woodrow. Hayaan mo na lang. Alam mo namang hindi masyadong kapaki-pakinabang sa iyo ang mga sagradong kristal na ito. Pumagit na kaagad si Sherman. Tama siya. Senior ka na. Hindi ka ba nahihiya na makipag-away sa akin dahil sa mga kayamanang ito? Dagdag pa ni Dustin na may pagtataka sa mukha. Ikaw, ang kataas-taasang banal na puno ay nanginginig sa galit. Alam niya na ang taong lalaki ay hindi kailanman magbibigay sa kanya ng kanyang paraan. Samantala, tumabi sa kanya ang magagandang asawa ni na Violet at Dustin. Nikatikip ang bibig habang humahajejek. Punta tayo sa alchemy room. Mungkahi ni Sherman habang nakaturo ito sa isang pinto. Maliban sa bulwagan, may 3 pang silid sa unang palapag ng palasyo. Alchemy room. Bulalas nilang lahat sa loob. Mukhang tuwang-tuwa. Binuksan ni Sherman ang pinto. At isang silid ng alchemy ang agad na bumungad sa kanilang paningin. Ang pinakakapansin-pansing bagay sa loob ay ang kulay abo. Lumang palayok sa gitna ng silid. Mahigit 1 metro ang taas nito habang basag ang mga bahagi ng gilid nito. Kung gaano ito nababalot ng makapal na alikabok. Walang nakakaalam kung ilang taon na itong iniwan sa silid na iyon. Bukod dito, may hilera rin ng mga mesa na may mga garapon at tambak ng mga halamang gamot. Ito ay ang mga banal na tabletas at ang makapangyarihang mga damo. Ang kataas-taasang banal na puno ay bumulalas ng hindi masabi na tuwa. Nagningning ang mga mata ng iba pang 7 banal na puno sa pananabik nang makita nila ang tinutukoy ng pinakamataas na banal na puno. Ito ay mga mahahalagang bagay. Noon pa man ay gusto kong uminom ng ilang divine pill noong tinalikuran sila ng Daoist ancestor. Ngunit, takasama ang palad. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang aking mga kamay sa kanila. Ang isang banal na puno exclaimed. Probong mas malalim sa banal na mga tabletas sa mesa. Nanambalik ang mga alaala nito kasama si Sherman hindi nagtagal. Hatiin natin sila ng pantay. Biglang nag-propose si Sherman. Sa paghakbang pasulong. Tinampal nito ang mga mesa gamit ang makapal na sanga nito. Nahinati ang lahat ng mga garapon at mga damo sa pantay na bahagi. Lahat ng mga garapon at bote ay naglalaman ng mga hindi mabibaylang pildores. Kaya wala ni isa sa kanila ang nagbukas para tingnan kung ano ang nasa loob. Bukod dito, alam nila na kung ano man ang nakuha nila. Tiyak na ito ay may malaking halaga. Medyo luma na ang palayok na ito. Iniisip ko kung ano ang gawa nito. Bulong ni Dustin. Maingat na pinagmamasdan ang lumang palayok sa gitna ng silid. Master. Luma na at basag na ang palayok na ito. I bet it was useless. Sabi ni Violet habang matamang nakatingin sa kaldero. Umiling si Dustin sa hindi pagkakasundo. Bilang isang pill refiner,
Naramdaman niya kaagad na ang palayok na ito ay may hindi pangkaraniwang halaga. Brat, hindi ka tanga. Huwag magpalinlang sa hitsura nito. Ninakaw ito ng Daoist ancestor mula sa alchemy room ng Ethereal Immortal noon. Ang Ethereal Immortal ay ang pinakamahusay na divine pill refiner sa malawak na universo. Sa katunayan, siya ay kilala bilang ang ninuno ng lahat ng mga pill refiners. Tinasabing na imbento at binuo niya ang lahat ng mga kasanayan sa pagpino ng tableta na alam ng sangkatauhan. Mahal na mahal niya ang palayok na ito. At itataya ko ang aking buhay na ito ay talagang isang napakabihirang kayamanan. Ipinaalam ni Sherman. Kawili-wili. Hindi ako makapaniwala na ito ay isang kamangha-manghang bagay. Si Dustin at ang kanyang mga kasama, kabilang sina Caroline at Violet, ay labis na nagulat nang marinig ang isang tila sinaunang kwento ng alamat. Master, ang cool ba talaga? Nararamdaman mo ba? Tanong ni Violet sa may pag-aalinlangan na boses. Habang tinitignan ang kaldero, medyo nagdududa rin si Dustin. Ang palayok ay hindi naglalabas ng anumang aura. Wala akong makitang kakaiba tungkol dito. Naisip niya. Pagkatapos, tinampas niya ang kaldero, at natapon ang takip nito. Ang apoy, na may iba't ibang kulay, ay biglang lumitaw mula rito na labis na ikinagulat ng lahat. Ang bawat apoy ay tila walang bahid ng anumang mga dumi. So objectively speaking, ang apoy ay mukhang kamangha-mangha habang ang mga kulay nito ay nagliliyab ng magkasama. Habang naaakit sa nakikita, kinilig si Dustin. Naramdaman niya ang malaking panganib sa mga nagliliyab na apoy na para bang siya at ang kanyang kaluluwa ay dudurog sa kawalan. Lahat ay manatili sa likod. Babala niya sa nagngangalit na boses. Hindi nag-aksaya ng oras. Iwinagayway niya ang kanyang manggas na nakabalot kay Caroline, Ivy, Sue, at Violet, at itinapon sila palabas ng gusali. Samantala, nabatid din ng 8 punong banal ang panganib. Hawak ang mga sanga ng isa't isa. Napaatras silang lahat. Sa susunod na segundo, isang higanting magic pagoda ang nagtayo at tumayo sa harap nila bilang isang kalasag. Inilabas din ni Dustin ang pot ng chaos at ang omnipotent pot, na parehong pinalaki at tumayo sa harap niya bilang proteksyon din. Pagkatapos, ang 8 banal na puno at si Dustin ay nagmadaling lumabas ng gusali. Ang galing! Bulalas ni Dustin na humihingal. Natagpuan niya na may mga marka ng paso sa isang gilid ng Pot of Chaos at Omnipotent Pot. At isang maliit na bahagi nito ay natunaw. Laking gulat ni Dustin habang nakatitig sa mga paso na iyon. Ang 2 kaldero ay sobrang solid. Kahit na ang isang mahusay na master, tulad ng pinuno ng Heavenly Palace, ay hindi makapinsala sa kanila kahit gaano pa niya ito matamaan. Gayunpaman, mabilis na matuno ng apoy ang isang maliit na bahagi ng 2 kaldero sa ganoong kaikling panahon. Tahimik niyang sambit, lahat ng tao sa labas ng gusali ay nasa state of shock pa rin. Natatakot, kanina lang. Halos nasa bingit na sila ng kamatayan dahil sa kanilang kapabayaan. Ano ang mga apoy na iyon? Sherman, napakalakas nila. Tanong ng Supreme Holy Tree. Hindi ko rin alam. Dahil nakuha ng Daoist ancestor ang palayok. Pinag-aaralan niya kung paano ito gamitin. Malinaw. Hindi siya gumawa ng maraming pag-unlad dito. Kahit siya ay hindi niya kilala. Kaya paano ko magagawa? Diretsyong sagot ni Sherman. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin kung ano ang nangyayari sa loob ng gusali at wala siyang nakita. Kaya't, sa kanyang pag-uusisa na tumatama muli sa tuktok, mas maingat siyang pumasok sa bahay ngayon. Pagkapasok niya ay nakita niyang bukas pa rin ang kaldero. Ang makukulay na apoy ay kumikislap pa rin sa palayok. Ngunit ang lahat ay tila tahimik ngayon. Inakala ni Dustin na sa sandaling inalis niya ang takip ng kaldero. Nagulat ang apoy. Kaya naman bigla nilang inatake ang lahat ng nasa bay. Ngayong wala ng tao sa loob. Kumalma na sila, kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay. Naglabas si Dustin ng banayad na vital energy na bumabalot sa takip sa lupa. Tinubukan ni Dustin na huwag pukawin ang apoy sa abot ng kanyang makakaya at handang tumakas anumang oras.
Dahan-dahan niyang inilagay ang kaldero sa kinaroroonan nito at mataman itong tinitigan. Takabutihang palad. Hindi naging marahas ang apoy. At sa sandaling iyon, wala nang naramdamang panganib si Dustin. Ngayon, ang elixir refining pot ay bumalik sa normal nitong hamak at masungit na hitsura. Ito ay natatakpan ng makapal na patong ng alikabok. Luma, pagod na at nagbabantang masira anumang oras. Gayunpaman, ang palayok ay hindi maaaring maliitin dahil lamang sa hitsura nito. Mayroon itong kamangha-manghang kasaysayan at ang apoy sa palayok ay lubhang mapanganib. Naglakas loob si Dustin at maingat na sinubukang ay teleport ang palayok sa slave tower. Habang kinukuha ni Dustin ang elixir refining pot, lahat ay nanatili sa labas na medyo malayo sa gusali. Walang nang ahas na pumasok, dahil natatakot sila na baka biglang sumingil muli ang apoy sa kaldero at muling makasakit ng mga tao. Ang mga batang babae, kabilang si Caroline at iba pa, ay labis na nag-aalala habang ang mga nakakatakot na kaisipan ay tumatakbo sa kanilang isipan. Paulit-ulit nilang pinaalalahanan siya na mag-ingat. Sa huli, nagtagumpay si Dustin. Nang walang anumang insidente, ang elixir refining pot ay ligtas na naipadala sa ikasyam na palapag ng slave tower. Ang elixir refining pot ay natatakpan ng maraming lihim. Kahit na ang Daoist ancestor sa alamat ay pinag-aralan na ito at hindi pa rin matuklasan ang lahat tungkol dito. Siguradong may nakakagulat na sikreto ito. Nagpasya si Dustin na iwanan ito nang hindi nagalaw sa ngayon at naisip na maaari niyang pag-aralan ito kapag sapat na ang kanyang kapangyarihan sa hinaharap. Sige, alis na tayo. Punta tayo sa second floor at tingnan natin. Si Sherman, ang pinakamatandang banal na puno, ay iwinagayway ang sanga nito at inakay ang iba sa ikalawang palapag. Maliit lang ang ikalawang palapag. Kaya napakasimple rin ng mga dekorasyon at kasangkapan. Sa gitna ng kwarto, may isang square table at dalawang upuan. Sa mesa ay nakalagay ang isang set ng tsaa at isang palayok. May maliit na lamesa sa tabi ng bintana na may nakalagay na sinaunang musical instrument. Habang umiihip ang nakapapawing pagod na simoy ng hangin, maririnig ang malamyos na musika na nagmumula sa instrumentong pangmusika. Sa sulok ng silid, may isang kama na inukit sa bato. Ang estilo ay napakasimple at crudo, na para bang ito ay ginawa ng isang walang propesyonal na gumagamit ng mga improvised na tool. Sa isang dingding ng kwarto, may mga lumang damit na nakasabit na parang sinaunang estilo ang disenyo. Parang napakasimpleng sala, ang sinaunang instrumentong pangmusika malapit sa bintana ay nagpaganda sa silid. Noong sinaunang mga araw, ang Daoist ancestor ay madalas na pumunta dito upang linangin at nanatili sa silid na ito ng ilang buwan. Sabi ni Sherman, "Sherman, parang walang kayamanan dito sa kwarto. Bakit mo kami dinala dito?" Ang kataas-taasang banal na puno ay kaina-hinalang tumingin sa paligid ng silid at walang nakitang kakaiba. Sa mga mata nito, ordinaryo ang lahat sa silid. Woodrow, isipin mo, ang Daoist ancestor na iyon ay nagnakaw ng maraming kayamanan mula sa immortal world. Sinasabi ng alamat na ninakawan niya ang hindi bababa sa 12-dosenang mga angkan. Ang yaman ng lalaking iyon ay lampas sa ating imahinasyon. Sa makatuwid, hindi mo maaaring tingnan ang anumang bagay na kabilang sa Daoist ancestor. Bueno, matagal na ang nakalipas. Nakita ko sa sarili kong mga mata nang ginamit ng Daoist ancestor ang pinakamahalagang kayamanan ng Polarity Illusion Sect. Ang Polarity Double Pillar, bilang chopsticks, ginamit din niya ang Moon Immortal Kettle. Isang napakahalagang sandata ng Multiple Moon Sect, bilang kanyang chamber pot at ang Killing Immortal Needle, na itinuturing na pinakamahalagang kayamanan ng Snow Immortal Palace, bilang kanyang toothpick. Sa makatuwid, kahit na ang mga tsinelas na ginamit ng Daoist ancestor, o ang damit na panloob na ginamit ng Daoist ancestor ay maaaring ang pinakamahalagang kayamanan. Hindi mo maaaring basta-basta ay dismiss kahit ang pinakawalang katuturang bagay na taglay niya. Sabi ni Sherman, talaga, iyan ay isang hindi kapani-paniwalang kwento. Ginamit ng matandang masamang tao na iyon ang lahat ng mahahalagang kayamanan tulad niyan. Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti?
Ang kataas-taasang banal na puno ay napasigaw sa gulat. Nagulat din si Dustin sa nakakaintriga na piraso ng kasaysayan. Kung totoo ang sinabi ni Sherman, maiisip ni Dustin ang mga kayamanan na nakuha at pag-aari ng Daoist sa paglipas ng mga taon ay tiyak na kamangha-mangha kung kaya't pinakitunguhan niya ang iba pang mga kayamanan sa napakababang paraan. Biglang may naalala si Dustin at halos mapatalon siya sa tuwa. Teka, batay sa iyong salaysay ng kwento. Ibig sabihin ba ay nanggaling ka sa Immortal World? Mga miyembro ba talaga kayo ng Immortal World? Nag-aalalang tanong ni Dustin. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang isa sa mga puno na nag-uusap tungkol sa isang partikular na lokasyon. Dati niyang sinubukang tanungin ang kataas-taasang banal na puno at ang iba pang tatlong banal na puno ng tanong na ito. Gayunpaman, hindi sinagot ng apat na banal na puno ang kanyang tanong. Talagang nabigla siya sa sinabi ni Sherman. Anak, pangalan lang. Huwag mag-abala o magbasa ng labis dito. Sa pangkalahatan, ang ating universo ay talagang higit na nakahihigit kaysa sa iyo. Marahil para sa mga nilalang sa iyong universo. Ang ating mundo ay talagang itinuturing na lupain ng walang kamatayan. Patawang sagot ni Sherman. Hindi pa talaga nito sinasagot si Dustin pero iniwas nito ang tanong. Ding! Biglang may narinig na malambing na tunog. Lumingon ang lahat upang tingnan ang sanhi ng tunog. At nakita si Violet na nakatayo sa harap ng sinaunang instrumentong pangmusika at kinakalikot ito. Gamit ang kanyang mga payat na daliri. Bagamat ito ay isang magaan na tunog lamang. Ang malinaw at malambing na tunog mula sa matamis na vibrations ng instrumento ay dumiretso sa kaluluwa ng lahat. Na ang mapayapang mga tono ay malalim na umaalingaw at umaantig sa kanilang pagkatao. Ang iba't ibang pinakamataas na batas ay biglang lumitaw sa silid. Dahan-dahang umaalingaw at nanginginig kasabay ng mga musikal na tunog. Nadama ng lahat na parang tama sa sandaling iyon na nahulog sila sa isang napakaliit na estado ng paliwanag. Gayunpaman, si Violet ay tila mas nabighani sa instrumento kaysa sa iba. Tinitigan niya ang sinaunang instrumentong pangmusika gamit ang kanyang magagandang mata habang inilalabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa mundo ng sinaunang instrumentong pangmusika. Ting! Tung! Tang! Nagpatugtog ulit ng ilang string si Violet. Ang malambing na musika ay umagos na parang malamig na simoy ng bukal sa malalalim na kabundukan. Na tumutulo sa kaluluwa ng bawat isa. Na naghuhugas ng lahat ng mga abala sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, ganap na tahimik ang silid. Guro, ang sinaunang instrumentong pangmusika na ito ay makapangyarihan. Madali nitong maliwanagan ang mga tao. Maaari itong maging isang malaking pakinabang para sa ating lahi ng demonyong fox na nagsasanay ng mga ilusyon. Laking gulat ni Violet pagkatapos niyang bumalik sa katinoan. Na kinuha ng napakagandang instrumentong pangmusika. Violet, ikaw ang bahala kung gusto mo. Nakangiting sabi ni Dustin. Nagbibiro ka ba? Salamat talaga. Hawak-hawak ni Violet ang sinaunang instrumentong pangmusika sa kanyang mga bisig na para bang ito ay mahalagang salamin na maaaring mabasag anumang oras. Guro, sa sinaunang instrumentong pangmusika na ito, ang aking lakas ay bubuti ng husto. Tuwang-tuwa si Violet dahil na-in-love agad siya sa sinaunang instrumentong pangmusika. Ano ito? There's tea in here and I can't believe na mainit pa. Parang may tao lang dito. Although alam kong iba, ang kataas-taasang banal na puno ay natuklasan ang teapot sa mesa. Sa loob ng tsarera ay tumaas ang isang maliit na puting ambon na may bango na talagang masarap. Alam ko yang tsaa na yan. Napaka-pamilyar ng amoy. Nang maamoy nito ang tsaa. Tuwang-tuwa si Sherman na sumisinghot ng hangin na parang aso. Ito ang enlightening tea. Tinasabi ng alamat na sa Immortal World. Mayroong isang enlightening tea tree na tumatagal ng 500,000 taon upang magbunga ng 50 dahon ng tsaa. Maaaring matutunan ng isang tao ang mga batas ng kalikasan pagkatapos uminom ng tsaa na ginawa mula sa isang dahon. Ang enlightening tea ay lubhang mahalaga. Tanging ang makapangyarihan at malalakas na individual sa Immortal World ang may karapatang ma-access at tamasahin ito. Sa sobrang tuwa ni Sherman ay nanginginig ang mga sanga nito. Nang matapos magsalita si Sherman,
Kinuha ng Supreme Holy Tree ang isang tasa at mabilis na ibinuhos ang inumin dito. Ang tubig ay kasing lont iyan ng isang esmeralda at kaakibat ng batas ng kalikasan sa itaas nito. Ang inumin ay mukhang komplikado at misteryoso. Mabilis na humigop ang Supreme Holy Tree ng isang subo ng tsaa. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Tila ito ay nasa hapdi ng ecstasy habang nasasarapan ito sa tsaa. Wala akong pakialam kung mamatay ako ngayon. Ngayon ko lang natutunan ang pinakadalisay na anyo ng batas ng kalikasan. Ang kataas-taasang banal na puno mumbled sa sarili, na may hitsura ng labis na kasiyahan. Woodrow, lumayas ka. Stop being so selfish. Ang iba pang mga banal na puno ay matagal nang nagnanais na matikman ang enlightening tea. Kaya lahat sila ay sabik na tikman ito. Maging si Sherman ay humakbang papalapit at walang pakundangan na itinulak ang kataas-taasang banal na puno at itinulak ito sa sulok ng silid. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagpapakasasa pa rin sa batas ng kalikasan na natutunan pa lamang nito. Ang bawat banal na puno ay nahulog sa isang maligayang estado ng pag-aaral ng batas ng kalikasan pagkatapos uminom ng tsaa. Pagkatapos, si Dustin, Caroline, Ivy, Sue, Violet, ang maliit na Infinity Beast, at ang Divine Silkworm. Lahat ay sumugod at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanilang sarili. Matapos inumin ang tsaa, lahat sila ay nakakuha ng isang piraso ng batas ng kalikasan at napunta sa isang mahiwagang estado ng kaliwanagan na hinding-hindi nila maaabot kahit gaano pa kalayo ang kanilang hahanapin. Ilang sandali pa, natahimik ang lahat. Binuksan ni Dustin ang palayok sa parisukat na mesa at nalaman niyang naglalaman ito ng 70 piraso ng dahon ng tsaa na naglalabas ng napakabango. Nahanap ko na ang mga dahon ng enlightening tea. Iisa lang ang enlightening tea tree sa immortal world. 50 dahon lang ang nabubuo kada 500,000 taon. Ang matandang bastard ay talagang may 70 dahon. Hatiin natin sila sa ating sarili. Malakas na sigaw ng kataas-taasang banal na puno. Sa sobrang tuwa nito ay namula ang mukha nito sa bowl. Hindi tutol si Dustin sa ideya at hinati-hati nila ang 70 piraso ng dahon ng enlightening tea ng pantay-pantay. Ano ito? Parang pamilyar ang robe na ito. Hindi sinasadyang nakita ni Dustin ang isang robe sa dingding. May isang Daoist na sombrero at isang fly whisk sa tabi nito. Nako, parang gamit ng walang kamatayang gwardya. Tigaw ni Dustin. Noong nakaraan, sa harap ng tarangkahan ng Celestial Palace, mayroong isang nasa katanghaliang gulang na Daoist na pari, na nagbabantay sa palasyo, habang kinubkob ng maraming makapangyarihang mga master kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace. Ang nasa katanghaliang gulang na Daoist ay nagpatawag ng isang robe na may pattern na double fish, isang Daoist na sombrero, at isang fly whisk. Sa sandaling pinalamutian siya ng mga makapangyarihang bagay na ipinatawag niya ay tila naging mas makapangyarihan siya at lumaban ng higit na sarap. Hindi inaasahan ni Dustin na makikita ang Daoist robe, ang Taoist hat at ang fly whisk dito. Nang maingat na tinitigan ni Dustin ang robe, isang boses ang narinig. Haha, ang 8 banal na puno. Alam kong nagtatago ka sa gusaling ito. Lumabas ka at sumuko. Biglang may narinig silang naghi-hysterical na tumawa. Hey! Ang 8 banal na punong ito ay kabilang sa underworld ngayon. Kayong mga taga-Divine Sect, umalis ka agad dito. Isa pang madilim na boses ang narinig. Dumating din ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect at ang 3 master mula sa underworld. Sa katunayan, tinusubaybayan na nila ang 8 banal na puno mula nang pumasok sila sa Celestial Palace. Maingat na binabantayan ang anumang bakas na iniwan nila o ang mga landas na kanilang tinatahak. Tumata ng 4 na advanced cultivator mula sa Divine Sect at Underworld ayon sa pagkakabanggit. Ang 8 magulong immortal na puno ay ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Tinusundan pa rin nila tayo. How could they be so relentless? Ang lahat ng 8 banal na puno ay galit na galit dahil mainit ang 4 na magsasaka sa kanilang landas. Dustin, heto, kunin mo agad itong robe. Pambihirang kayamanan. Isuot ito ngayon at tuturuan kita kung paano gamitin ito.
Siguraduhin mo lang na walang awa mong bugbugin ang mga bastos na yan sa labas. Sabi ni Sherman kay Dustin. Lumalabas ang mga usok sa makakapal na sanga nito. Itong robe. Natigilan si Dustin. Oo, ang robe na iyan. Isuot mo na. Magdadala ito sa iyo ng napakalaking kapangyarihan. Paliwanag ni Sherman kay Dustin. May naalala ang mga salita nito kay Dustin. Naalala niya kung paano. Hindi nagtagal. Ang nasa katanghaliang tao na pari ay naging makapangyarihan pagkatapos na maisuot ang robe. Sa labas ng Celestial Palace. Sige, susubukan ko. Agad na sinuot ni Dustin ang Daoist robe at ang Daoist hat. Kinuha niya ang fly whisk at hinawakan sa kamay. Sige, mukhang maganda. Ngayon, maaari kang magsimula. Paulit-ulit na bigkasan ang spell na ito. Anak, pagkatapos ang lahat ng kapangyarihan ng pananampalataya sa buong Celestial Continent ay magsasama-sama at magsasama-sama sa iyong katawan. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng lakas sa pakikipaglaban na higit pa sa pinangarap mo. Kinausap ni Sherman si Dustin habang naglulunsad ng Scripture of Spell sa kanyang Soul Sea. You have the spell. That's amazing. Paano mo nakuha? Nagulat ang isa sa mga banal na puno sa nasaksihan nito. Tulad ni Sherman, ang banal na punong ito ay nanatili sa Celestial Palace para sa tila walang hanggan. Kakagising lang din ito mula sa isang napakalalim na spell. Hindi pa gaanong katagal. Isang beses, masama ang loob ng Daoist Ancestor. Lasing siya at hindi na napigilan ang sarili. Nahulog lang siya at gumulong-gulong sa paanan ko. Tapos may nahulog na jade slip sa bulsa niya. Kinuha ko iyon at binasa ng palihim. Ang nakatala sa jade slip ay ang spell na kakabigay ko kay Dustin. 1/3. Inihayag ni Sherman ang pinagmulan ng spell ng may pagmamalaki. Habang ang iba pang mga tao ay nanunood at nakinig. Iyon ay kahanga-hanga. Iniisip ng lalaki na siya lamang ang nagmamay-ari ng banal na kasulatan ng spell na iyon. Ngunit nakuha mo ito sa kanya ng napakadali. Fantastic! Ang banal na puno na nagsalita ngayon ay hindi maiwasang mapabulala sa paghanga. Posible bang pinayagan kanyang basahin ito ng kusa? Bagaman, alam mo bihira siyang malasing. Pero lasing siya that time. Hindi ba kakaiba? Bukod dito, umalis siya kaagad pagkatapos ng gabing iyon at hindi na bumalik sa Celestial Palace mula noon. Hinala ko sinasadya niya. Siya ay kumilos na lasing upang maaari kang sumilip at kumuha ng spell at gamitin ito kung kinakailangan. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Ang isa pang banal na puno ay nagsalita ng haka-haka nito. Talaga, posible. Nagulat si Sherman noong una. Pagkatapos ay bahagyang umindayog ang mga sanga nito para sa posibilidad na ito pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Lalabas ka ba sa Daoist Temple o hindi? Kung hindi, hihilahin ko ang bawat bahagi ng gusali. Mananatili ka ba sa loob? Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay biglang humagalpak ng mapanuksong tawa. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang malaking kamay, na nababalutan ng maliwanag na liwanag at mapang-ipong kapangyarihan. Ang marahas na puwersa mula sa kamay ay nagdulot ng marahas na bagyo ng buhangin at bato sa buong lugar na kinabibilangan ng napakalaking taluktok at ang malawak na makapal na kagubatan. Nawasak sila sa isang iglap lang. Sa isang malakas na putok. Ang kanyang jade white na malaking kamay ay sumugod pababa mula sa langit sa bilis ng kidlat at sinubukang sampilan ang medyo maliit na gusali ng Daoist Temple. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, ang templo ng Daoist ay biglang lumiwanag na may maraming sinag ng nakasisilaw na mga ilaw. Ang mga ilaw ay tumaas sa langit na parang apoy. Bush! Hinaranggan ng liwanag mula sa gusali ang malaking kamay ng lalaking naka-purple. Ang bawat sinag ng liwanag ay kasing talas ng banal na sandata na naglalaman ng mga pinakakakila-kilabot na kapangyarihan. Kaagad, mahigit 100 hiwa ang lumitaw sa kamay ng lalaki. Na walang katapusang pag-spray ng dugo. Nagulat ang lalaking naka-purple sa biglaang pagharang. Napatras siya ng ilang hakbang. Baka sa mukha niya ang takot nang halos mawalan siya ng kamay. Idiot! Alam mo ba kung sino ang nagtayo ng gusaling ito? How dare you try to destroy the building by the Daoist Ancestor?
Ikaw mismo ang humihingi ng gulo. Napangisi si Sherman sa katangahan ng lalaki. Well, then I have to come inside and kill you with my hands. That way I can make sure na mamamatay ka ngayon. Nagdilim ang mukha ng lalaki. Masungit ang mukha. Tumugod siya sa building na may kislap na liwanag. Mukhang nahulaan niya na walang mangyayari sa kanya basta iwasan niyang salakayin ang gusali. Dapat ay nilagyan ito ng spell ng may-ari ng bahay. Upang maprotektahan nito ang sarili mula sa anumang pag-atake. Patayin. Tinamantala ng mga banal na puno ang pagkakataong umatake. Tila ay tumutok at konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Sa magkasanib na pagsisikap, nabuo ang isang gintong pagoda gamit ang kanilang enerhiya. Ang gininto ang pagoda ay naglabas ng libo-libong guhit ng gininto ang enerhiya sa himpapawid. Nalumuhad patungo sa lalaking naka-purple sa walang katapusang mga alon. Kasabay nito, narinig ang isang malakas na tunog mula sa gintong pagoda. Ang mga alon ng tol, na naliligo sa gininto ang liwanag, ay kumalat sa malayong mga distansya na may napakalaking kapangyarihan ng batas na nilalaman nito. Sa pinagsamang pagsisikap at pamumuno ng 8 banal na puno, lahat ay nagmadaling lumabas sa maliit na gusali. Wala sa inyo ang makakaalis sa pagkakataong ito. Sa isang malamig na singhot, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking naka-purple ay iniunat ang kanyang kamay at hinarap ang kanyang mga kaaway. Sa isang kisap mata, lumitaw sa hangin ang mga larawan ng 4 na maalamat na sagradong hayop Cyan Dragon, White Tiger, Divine Bird at Black Turtle. Umikot sila sa paligid na may maningning na walang kamatayang liwanag at sumugod patungo sa gintong pagoda na may nakakatakot na momentum. Nayanig ang lupa at kalawakan sa bawat hakbang at pagkakagapos nila. Samantala, ang 8 banal na puno at ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay nagsimulang maglaban ng mabangis. Nagdulot sila ng pinakakakila-kilabot na mga bagyo ng enerhiya na nagpang-inag sa buong Europe. Agad na inilipat ni Dustin si Caroline at ang iba pang 3 babae. Ang Infinity Beast at ang Divine Silkworm sa Slave Tower. Dapat silang protektahan sa lahat ng paraan. Ang labanan na ito ay lahat out. Sa kanilang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Tila ay masyadong mahina upang makayanan ang labanan. Pabayaan na suportahan ito. Hawak-hawak pa rin ni Violet ang instrumentong pangmusika sa kanyang mga braso. Na nahulog sa pagmumuni-muni. Mula nang makuha niya ito, hindi niya ito pinakawalan sa kanyang paningin o sa kanyang pagkakahawak. Maya't maya'y sumili ang ngiti sa kanyang magandang mukha na para bang naintindihan na niya ang katotohanan ng mundo sa kanyang isipan. Haha, napakaraming magulong punong walang kamatayan. Ang iyong Divine Sect ay hindi kayang tanggapin ang lahat ng ito. Paano kung magkapit kamay tayo para salakayin sila at hulihin muna ang lahat ng magulong punong walang kamatayan? Pagkatapos ay maaari tayong magpasya kung ano ang gagawin sa kanila pagkatapos. Maaari pa nga tayong makipag-ayos at gumawa ng detalyadong plano tungkol sa kanila. Ang 3 master mula sa underworld ay dumating sa tuktok ng bundok. Sumugod sila patungo sa 8 banal na puno at pinalibutan sila. Nang marinig ang mungkahi ng mga ito, hindi nagpakita ng interes o tugon ang lalaking naka-purple. Ngunit hindi rin siya tumutol. Ang 3 master ay naglabas ng kakaibang hugis na itim na karit. Ang 3 itim na karit ay agad na gumawa ng serye ng maitim na bakal na kedena. Na lumipad palabas sa hangin. Napakarami na nagsimulang punuin ang langit. Ang kakaibang itim na mga kedena ay nagsimulang kumonekta sa isa't isa. Na bumubuo ng isang uri ng magic array. Ang madilim na hamog ay pumasok mula sa mga itim na tanikala upang harangan ang araw. Gumalaw ang hangin sa mga ingay tulad ng alulong ng mga multo at lobo. Ang buong espasyo ay tila ganap na tinatakan ng kakaibang itim na tanikala. Ang lalaking naka-purple ay biglang nagtaas ng ulo para magpakawala ng mahaba at malakas na dagandong. Na nagpatawag ng walang katapusang dagat ng purple gas mula sa silangan. Umikot ang lilang gas at naging 81 dragon. Ang mga dragon na gawa sa lilang gas ay lumipad sa paligid ng tao saan man siya pumunta. Na lumikha ng isang higanting haligi ng lumilipad na mga hayop, gamit ang puwersa na nagmumula sa mga dragon.
Tinalakay ng lalaki ang 8 banal na puno ng may matinding sigla. Ang 8 banal na puno ay napilitang umatras. Nang makita ang ganoong sitwasyon na nangangailangan ng agarang pagtugon. Nag-concentrate si Dustin na ilabas ang kanyang demonyong avatar. Walang pag-aaksaya ng oras. Ang demonyong avatar ay sumugod patungo sa 8 banal na puno at nakipaglaban sa kanilang tabi na may hawak na diabolic killing needle sa kamay nito. Pinahusay ng demonyong avatar ni Dustin ang world sealing tubod magic nito sa ika-8 antas. Nabuo ang mga itim na rune habang ikinakaway ng demonyong avatar ang mga kamay nito. Pinuno nila ang bawat natitirang sulok sa kalangitan. Handang lumaban sa mga itim na tanikala. Ang mga itim na rune ay napakalakas na maaari pa nilang i-seal ang isang cultivator sa antas ng ninuno ng sekta. Dustin, dapat mo na ngayong kantahin ang spell para ipatawag ang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa Celestial Continent. Walang paraan para labanan natin sila ng walang kapangyarihan ng pananampalataya. Itinuro ni Sherman si Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect at ang 3 master mula sa Underworld ay pawang mula sa mas advanced na universo. Kaya ang kanilang cultivation method at fighting skills ay lubhang nakakatakot. Okay, wait for now. Babawi ako sa iyo in a very short while. Tumango si Dustin at mabilis na lumayo. Nakakita siya ng isang tahimik na lambak sa malapit at umupo. Pagkatapos ay sinimulan niyang bigkasan ang spell. Sandaling binibigkas ang spell. Tinawag nito ang lahat ng kapangyarihan ng pananampalataya sa labas ng Celestial Palace at sa buong lupain ng Celestial Continent. Naramdaman naman agad ito ni Dustin. Kasabay nito, ang anino ni Dustin ay nakaproject sa kalangitan sa ibabaw ng Celestial Continent. Mula sa kahit saang sulok sa kontinenteng ito, kitang-kita ang imahe ni Dustin na naka-cross-legged. Ang walang katapusang puting kapangyarihan ng pananampalataya ay nagtipon tulad ng mga batis na dumadaloy sa dagat. Ang buong lupain ng Celestial Continent ay biglang nagbago sa isang mabula na puting karagatan. May nangyayari rin sa isang lugar sa kalaliman ng Celestial Palace sa sandaling ito. Napakatago ng lugar kaya walang ideya si Dustin at ang kanyang mga kasama. Isang magaspang na boses ang narinig sa isa sa mga bulwagan. Kilala ko kayong lahat. Kayo ang 8 Stone Saints ng Immortal End World. Dumating na rin dito ang mga tao mula sa Immortal End World. Malakas na sigaw ng isang tao mula sa Yaksha Palace. Sandaling natagpuan ng 8 Stone Saints ang ilang magic treasures na huwad ng tunay na immortal sa loob ng Celestial Palace. Matagumpay na nakapasok ang mga tao mula sa Yaksha Palace sa bulwagan na ito. Hindi maiiwasang sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang grupo habang lahat sila ay nag-aagawan para sa mga kayamanan. Sa gitna ng away, nakilala ang 8 Stone Saints. Pagkatapos ng lahat, tila ang mga espiritu ng banal na bato. Dahil dito, madali silang nakikilala. Tila ay mga sikat na master sa Immortal End World at ang kanilang mga kapangyarihan ay umabot sa parehong antas ng mga dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Sa katunayan, ang mga nangungunang miyembro ng Yaksha Palace ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanilang mga paggalaw sa loob ng ilang sandali ngayon. Maraming tao mula sa Yaksha Palace ang nakakita ng kanilang mga larawan. Kaya alam na nila kung ano ang hitsura nila. Ipagkalat ang balita na narito ang mga tao mula sa Immortal End World. Kung nandito sila, ibig sabihin ay nasa malapit lang si Dustin. Kailangan natin siyang hanapin at ilabas. Sabi ng isa sa mga prestihiyosong elder ng Yaksha Palace. Sa nakatakdang utos, nagsimula ang paghahanap ng buong tropa ng Yaksha Palace. Kaya pala ang mga misteryosong tao na sina-escort ng lahi ng demonyo sa kailaliman ay nagmula sa Immortal End World. Sabi ng isang taga-Yaksha Palace. Talagang matagal na silang magkasabwat. May iba pang chimed in. Noon nila napagtanto na malamang na matuntin nila ang mga tao mula sa Immortal End World kung mahahanap muna nila ang mga miyembro ng Abyss Demon Race. Tinimulan nila ang kanilang pangangaso para sa mga masasamang nilalang. Ngunit alam ng mga miyembro ng palasyo ng Yaksha na hindi matalinong makipagtalo sa lahi ng demonyo sa kailaliman dahil ang pinuno nila ay ang makapangyarihang Devil Ancestor Thanos. Gayunpaman, wala silang intensyon na magpakita ng awa sa mga tao mula sa Immortal End World.
Sa panahon ng paghahanap, ang mga nangungunang pinuno ng Yaksha Palace ay nakaisip ng isang plano na makipagsanib puwersa sa Sword Palace. Nagpa siya ang ilang matataas na miyembro ng Yaksha Palace na lumapit sa mga matataas na pinuno ng Sword Palace. Mga kaibigan, nalaman namin na narito rin si Dustin at ang mga tao mula sa Immortal Endworld. Mangyaring tulungan kaming mahanap sila at wakasan ang kanilang buhay. Napatay nila ang marami sa aming mga mandirigma kabilang si Dennis. At ngayon gusto naming ipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Sabi ng isa sa senior member ng Yaksha Palace. Si Dennis ay dating senior elder ng Sword Palace. Bagamat sumali na siya ngayon sa Yaksha Palace. Maraming tao mula sa Sword Palace ang nagmamalasakit pa rin sa kanya at nagalit sa katotohanang pinatay siya ni Dustin. Mabuti. Tutulungan ka naming makaganti sa Immortal Endworld. Sabi ng isang pangunahing miyembro ng Sword Palace. Tumanggo-tango bilang pagsang-ayon. Alam niya kung sino si Dennis at kung paano siya humawak ng mataas na posisyon sa Sword Palace ilang taon na ang nakararaan. Ang mga pinuno ng Yaksha Palace ay nakipagkontrata rin sa tulong ng Heavenly Palace, Star Island at Sky Phoenix Kingdom sa paglipol sa mga tao ng Immortal Endworld. Kitang-kita ang kagustuhan nilang patayin si Dustin. Gayunpaman, ang mga pinuno ng Heavenly Palace, ang Star Island at Sky Phoenix Kingdom ay hindi tumugon sa kanilang kahilingan. Naniniwala ang mga pinuno mula sa mga puwersang iyon na ang palasyo ng Yaksha ay labis na nagre-react sa kung paano sila nagtitipon ng isang malaking, malakas na puwersa upang patayin si Dustin. Para sa kanila, si Dustin ay isang maliit na istorbo lamang at madaling itapon. Di nagtagal, naging mabunga ang paghahanap sa Yaksha Palace. Isang maliit na pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan mula sa Immortal Endworld ang natagpuan. Kunin mo lang ang isang buhay at patayin ang iba. Sabi ng isa sa mga pinuno. Ang isang malaking bilang ng mga tao mula sa Yaksha Palace ay nagsimulang palibutan ang grupo na may nakamamatay na hitsura sa kanilang mga mukha. Alam ng mga tao mula sa Immortal Endworld na mas marami sila. Anong dapat nating gawin? Paano natin sila lalabanan? Takot na tanong ng isa sa kanila. Mayroon lamang 100 ng mga tao sa kanilang koponan at karamihan sa kanila ay mga bata pa. Mababa ang tsansa nilang makatakas. Damn it, nasusuka ako sa mga bastard na iyon mula sa Yaksha Palace. Papatayin ko silang lahat. Huwag kang mag-alala, Adele. Nandito ako kasama mo. Walang sino man ang maaaring maglagay ng isang daliri sa iyo. Confident na sabi ng isa sa mga binata. Kung nandoon si Dustin, makikilala niya ang binata bilang Bray. Tatabi niya ay isang magandang babae na nagngangalang Adele. Siya ang banal na anak ng isa sa mga nangungunang sekta sa Immortal Endworld. Kanina pa siya nililigawan ni Bray at umaasa siyang mapaibig siya. Tigil na Bray. Tigilan mo na ang pagmamayabang. Mas mabuting makipag-ugnayan tayo kay Leader Dustin sa lalong madaling panahon at hilingin sa kanya na iligtas tayo. Paano natin sila matatalo mag-isa? Sabi ng isa pang binata. Nababalisa. Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin mo nagyayabang ako. Hintayin mo na lang. Tigaw ni Bray. Alam niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya para mapabilib si Adele. Kaya walang pag-aalinlangan. Sumugod siya sa mga kalaban. Mga unggoy, maghanda upang harapin ang iyong kapahamakan. Dahil nandito ako. Tigaw ni Bray ng sobrang lakas. Bray. Nagsisigawan ang iba pa niyang kasama. Namumutla sa takot. Haha. Kayong mga hamak ng Yaksha Palace. Punta kayo dito. Tatapusin ko kayong lahat. Inilipat ni Bray ang kanyang kinatatayuan para magmukhang mas malakas at mas kahanga-hanga. Sobra na ang ginawa ni Bray para lang ma-impress ang isang babae. Nanganganib ngayon ang buhay namin dahil sa kanya. Damn it. Tinumpa ng ilang kabataang lalaki mula sa Immortal Endworld si Bray sa kanilang isipan. Nililigawan mo si kamatayan. Panunuyan ng isa sa mga miyembro ng Yaksha Palace. Dahil sa katapangan ni Bray, naghanda ang mga tropa ng Yaksha Palace sa pag-atake. Maya-maya, dinagsa sila ni Bray. Adele, bantayan mo ako. Ako na ang bahala sa kanila. Tigaw ni Bray. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang lilang ball ang kristal. Iyon ay ang Purple Thunder Bomb.
Hinayaan ni Bray na dumaloy ang kanyang vital energy sa Purple Thunder Bomb para matrigger ito. Hindi nag-aksaya ng oras. Itinapon niya ito sa mga sundalo ng Yaksha Palace. Tumabog ang Purple Thunder Bomb nang tamaan sila nito. Sumunod na sandali, umulog at kumikidlat. Umuulan sila ng makapal na kulog na tumama sa lugar kung nasaan ang mga tao ng Yaksha Palace. Napasigaw sila sa sakit habang tumatama ang kidlat. Marami ang namatay sa lugar. Ang bomba ay napakalakas na ang lahat ay maaaring agad na mapatay nito. Kahit na ang mga master ng Immortal End World ay hindi makakaligtas dito. Wala pang 2 segundo. Humigit kumulang 100 tao mula sa Yaksha Palace ang napatay. Sa huli, walang nakaligtas. Natigilan ang lahat mula sa Immortal End World. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas ang Purple Thunder Bomb. Hindi pwede. Napakalakas ng Purple Orbs na iyon. Humanga rin si Bray sa kapangyarihan ng Purple Thunder Bomb. Tingnan mo yan, Adele. Tinabi ko sa iyo na iingatan kita. Papatayin ko ang lahat mula sa Yaksha Palace. Pagmamalaki ni Bray. Tumingin sa kanya si Adele na may bakas ng paghanga sa mga mata. Hindi nagtagal. Ang buong palasyo ng Celestial ay napuno ng isang mapusok na dagandong. Hindi nagtagal bago sila umalis. Ipinamahagi ni Dustin ang mga Purple Thunder Bomb na ito sa 2 malalaking bag sa kanyang mga tripulante. Ngayon, ang mga bombang ito ay may malaking papel sa pagkatalo sa mga tao mula sa Yaksha Palace at sa Sword Palace. Humph! Iutos sa lahat ng ating mga tauhan na tugisin ang mga tao ng Immortal End World. Galit na utos ng matatandang miyembro ng Yaksha Palace at ng Sword Palace. Sa isang sandali, ang lahat mula sa nasabing 2 puwersa ay iniwan ang kanilang paghahanap para sa mga kayamanan at nakatuon sa kanilang pakikipaglaban sa mga tao ng Immortal End World. Sa malalim na lambak ng walang hangganang kabundukan sa loob ng Celestial Palace. Nakaupo si Dustin na nakakross ang paa na nakakunot ang mga kilay. Habang itinuon niya ang kanyang enerhiya sa pagbigkas ng spell. Ito ay isang hindi pamilyar at mahirap na trabaho para sa kanya. Na ang mga taludtod nito ay napakakomplikado at malabo pakinggan. Sa kabila ng masalimuot na kalikasan nito. Paulit-ulit itong binibigkas ni Dustin hanggang sa ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nakapag-regenerate ng sapat na kapangyarihan para maunawaan niya ang kaalaman sa likod ng spell. Nagsimulang magmukhang isang sagradong Diyos si Dustin habang kumikinang siya sa mga gintong boss ng liwanag. Pagkatapos, ang mga karagatan ng puting kapangyarihan ng pananampalataya sa itaas ng Celestial Continent ay nagsimulang gumapang sa direksyon ni Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, mas maraming kapangyarihan ng pananampalataya ang nagsimulang mag-transform sa puting ilog at sumugod patungo kay Dustin. Sa bawat segundong lumilipad, dumaraming bilang ng mga ilog na ginawa mula sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ang patuloy na tumatakbo patungo sa Dustin. Kasabay ng malalakas na alon nito. Bumilis ang mga puting ilog. Ang mga puting guhit ng mga ilog ay naging mas maliwanag sa kanyang karelagan habang inaangkin nito ang paligid ng Celestial Palace. Ang epekto ng nagliliyab na mga ilog ay marahas na yumanig sa Celestial Continent. Sa Celestial Palace, isang puting puyo ng tubig ang magandang sumayaw sa itaas ng ulo ni Dustin. Biglang, isang napakalaking bigat ng puting kapangyarihan ng pananampalataya ang bumaril mula sa puyo ng tubig at nilamon si Dustin. Mahigit 100,000 milya ang layo sa loob ng kabundukan ay naganap ang isang malaking labanan sa pagitan. Ang 8 banal na puno at ang demonyong avatar ni Dustin ay mabangis na nakipaglaban sa lalaking nakasuot ng lila ng Divine Sect at sa 3 master mula sa Underworld. Ang lalaking naka-purple ay mayabang na ipinakita ang kalawakan ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng 81 purple na dragon na naglalaman ng takot at takot. Naglabas siya ng isang piraso ng jade seal na nababalot ng misteryosong rune mula sa kanyang robe. Itinaas niya ito habang nagsimula itong lumiwanag ng mga gintong ilaw. Tinamaan ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno at pinalipad ang mga ito sa labas ng paligid. Biglang iwinagayway ng 3 master mula sa Underworld ang kanilang kakaibang hugis na itim na karit. Na tinawag ang aura ng kamatayan upang punan ang mga bakanteng espasyo.
Isang alon ng mga itim na watawat ang nakatikip sa kalangitan, na nagpapalabo sa mga gintong ilaw ng langit. Ang libo-libong patay na bangkay ay dahan-daang umakyat mula sa lupa. Ang tatlong Panginoon ay gumawa ng isang hukbo ng mga patay sa pamamagitan ng paggawa ng isang napakatalino na hanay ng kadiliman sa abot tanaw. Sherman, tapalagay ko ay dapat na tayong umalis dito. Sabi ng kataas-taasang banal na puno sa takot. Habang lumalakas ang hangin at dumilim ang kalangitan. Mas natakot ang puno habang patuloy silang nakikipaglaban sa mga patay. Haha, uli na para makatakas ka. Matagumpay na sinabi ng isang master mula sa underworld. Bang! Ang liwanag ay biglang naglaho at ang mundo ay dumulas sa kadiliman. Pinutol ng isang napakalaking hanay ang lugar. Damn it! Bakit hindi pa tapos yung brat na yon? Hindi tayo makakapit ng matagal. Kung hindi siya darating ngayon, tiyak na makikita niya ang ating mga bangkay sa pintuan ng Celestial Palace. Ang kataas-taasang banal na puno ay galit na sinumpa ng dalamhati at takot. Sa iba pang mga lugar sa loob ng Celestial Palace, ang mga tao mula sa Yaksha Palace at Sword Palace ay naglunsad ng malawakang paghahanap para kay Dustin at sa kanyang mga kasama mula sa Immortal Endworld. Ang matataas na antas ng mga miyembro ng dalawang puwersa ay napunta sa galit. Ang mga tao mula sa Immortal Endworld ang dahilan ng kanilang pagdurusa at kanilang pagkalugi. Ilang libo sa kanilang mga tauhan ang napatay ng Purple Thunder Bombs. At dalawa sa kanila ang may kakayahang tumugma sa makapangyarihang mga ninuno ng sekta. Siyempre, maraming miyembro ng Immortal End Alliance ang napatay din. Pagkatapos ng lahat, ang Yaksha Palace at ang Sword Palace ay kabilang sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Ang kanilang mga miyembro ay hindi lamang katangi tanging malakas ngunit disiplinado at madiskarteng pinamunuan. Ang mga tao ng Immortal End Alliance ay namutla lang kumpara sa kanilang mga mandirigma. Karamihan sa mga miyembro ng Immortal End Alliance ay walang Purple Thunder Bomb sa kanila. Sa paglipas ng panahon, parami ang mga miyembro ng Immortal End Alliance na nakita at agad na pinatay. Sa pagmasaker ng Immortal End Alliance, 5 malalakas na masasamang nilalang ng kalaliman na lahi ng demonyo ang sumugod sa paligid. Tinusubukang iligtas sila mula sa kanilang kalagayan. Walang duda na si Devil Ancestor Thanos ang nag-utos nito. Hindi sila nang ahas na magtaka kung ano ang mangyayari kung susuwayin nila ito. Nagawa lang nila ang kanilang trabaho ng mahusay at matagumpay. 3 bata at kaakit-akit na babae ang nakatayo sa labas ng isang gusali na napapalibutan ng malaking bilang ng mga puwersa mula sa Yaksha Palace. Ang isa sa mga miyembro ay isang malandi at kasuklam-suklam na binatilyo na may makatarungang balat. Tumawa siya ng malakas. Hindi ako makapaniwala na may mga napakagandang babae sa Immortal Endworld lang. At maswerte ako na nakatagpo silang 3. Ngayon ang aking maswerteng araw. Elder Ferres, kunin mo na sila. Ipapakasal ko sila bilang aking mga asawa ngayong gabi. Gutom siyang tumingin sa 3 nakamamanghang babae pataas at pababa. May isang bato ng pagnanasa at kasakiman na sumasayaw sa kanyang mga mata. Magtiwala ka, young master. Tutulungan kita sa 3 magagandang ito. Sabi ng isang matanda sa kulay abo na tono. Ang binata ay nag-iisang apo ng isang prestihiyoso at makapangyarihang elder sa Yaksha Palace. Palagi niyang ginagamit ang kanyang katayuan para isulong ang kanyang sariling ambisyon at ay bully ang iba hanggang sa puntong natatakot ang mga tao na hindi siya magustuhan. Si Elder Ferres ay isang ordinaryong master lamang sa Yaksha Palace. Kaya gagawin niya ang lahat para mapasaya ang binata. Peacock Princess at Miss Isis. May dala pa akong 2 Purple Thunder Bomb. Sasakupin ko kayo. Patakbo po kayo ng mabilis hanggat kaya ninyo. Sabi ng isa sa 3 babae sa 2 gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Miss Stacy, huwag mong sabihin yan. Ipinagbabawal ko na manatili kang mag-isa dito para sa ating kapakanan. Gagawa tayo ng paraan para makatakas. Magkasama. Hindi sumang-ayon ang 2 babae habang umiiling. Ang 3 magagandang babae ay walang iba kundi si Stacy, Peacock Princess, at Isis. Ang kanilang mga kasama ay pinatay ng mga tao ng Yaksha Palace. Nagkataon silang muling nagkita habang tumatakas sila sa oposisyon.
Sa tulong ng Purple Thunder Bombs, nagawa nilang hindi mahuli ang tatlo. Gayunpaman, tila ay nahadlangan sa pagtakas matapos maling pag-isipan ang malaking bilang ng mga tao mula sa Yaksha Palace. Matapos ang ilang masusing investigasyon, sa wakas ay naunawaan ng mga miyembro ng Yaksha Palace at ng Sword Palace ang napakalaking kapangyarihan ng Purple Thunder Bomb. Bilang tugon, inihanda nila ang kanilang mga sarili para sa mga casualty ng mga epekto ng bomba at dapat na maging alerto kapag nakilala nila ang mga tao mula sa Immortal End Alliance. Naniniwala sila na sa ganitong paraan, hihina ang epekto ng Purple Thunder Bomb sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang bomba ay gumana lamang ng maayos kapag sila ay ginamit upang sorpresahin ang kalaban. Kung ang kalaban ay nasa alerto, ang epekto ng pag-atake ng bomba ay agad na bababa. Mga miyembro, hulihin ang tatlong babae. Utos ni Elder Ferris. Siya at ang iba pang miyembro ng Yaksha Palace ay mabilis na lumapit sa mga babae. Naglabas si Elder Ferris ng isang maliit na payong na pilak, isang purple na kampana, at isang itim na stela. Ang tatlong bagay ay magic treasures na naglalabas ng mga dakilang kapangyarihan kapag ginamit. Kinuha rin ng kanyang mga tauhan ang sarili nilang magic treasures upang ipagtanggol ang kanilang sarili habang lumilipad sila malapit sa tatlong babae. Maraming magic treasure ang nakitang lumulutang sa hangin. Si Stacy, Peacock Princess, at Isis ay lahat ay namutla sa kanilang desperasyon na takasan ang nagbabantang sitwasyong ito. Napagpasyahan nila na kahit na gamitin nila ang lahat ng kanilang Purple Thunder Bombs, hindi nila magagawang sirain ang lahat ng magic treasures na ito. Nangangahulugan ito na ang mga bomba ay maaaring hindi makapinsala sa mga miyembro ng Yaksha Palace. At sila ay mahuli. Haha, ipinapayo ko sa iyo na huwag nang lumaban. Mas mabuting sumuko ka na at sundan mo ako mula ngayon. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong bibigyan ka ng walang katapusang kayamanan at kapangyarihan. Ang kailangan mo lang gawin ay pasayahin ako ngayong gabi. Ang binata at matako na lalaki ay mapang-uyam na tumawa, habang nakatutok ang kanyang tingin sa tatlong magagandang babae. Bakit hindi tumingin sa salamin? Isang mapanuksong boses ang lumabas mula sa kanyang likuran. Hindi ka sapat para tumayo sa harap ng tatlong magagandang babae. Pumunta sa impyerno. Napalingon ang binata sa boses. Isang misteryosong figure ang biglang lumitaw. Kasama ang dalawang lilang ball ang kristal na nakatutok sa direksyon kung saan nakatayo ang mga tao mula sa Yaksha Palace. Mag-ingat ka, nang mapansin ang mga lilang kristal na bola. Kinokontrol ng elder na naka-gray ang pilak na payong, ang purple na kampana, at ang itim na stela upang lumutang sa paligid ng binata upang protektahan siya. Boom! Dalawang Purple Thunder Bombs ang sumabog, na nagpaulan ng maraming thunderbolt sa binata. Elder Ferris, tulong! Tigaw ng binata sa sobrang takot. Nanginginig ang mga paa niya na halos matamba siya sa lupa. Isuot mo ang aking giant arhet clothes. Tigaw ni Elder Ferris. Agad niyang hinubad ang kanyang dilaw na damit at tinulungan ang binata na isuot iyon. Ang dilaw na regalia ay nagbuga ng nakakasilaw na mga ilaw, na agad na hamarang sa lahat ng mga kulog. Ang maliit na payong na pilak, ang lila na kampanilya, at ang itim na stela ay ganap na dinurog sa lugar, na walang naiwan kundi mga batik ng alikabok. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na tawa mula sa kawalan. Paano iyon? Confident na tanong sa figure. Ito ay walang iba kundi ang gnome, na nagpakilala sa kanyang presensya na may ngiti na nakapinta sa kanyang mga labi. Ikaw pala, gnome. Sabay-sabay na bulalas ni Peacock Princess, Stacy, at Isis na halatang tuwang-tuwa nang makita ang gwapong lalaki. Sa totoo lang, ang gnome ay isang sikat na ngayon sa mga kabataan ng Immortal End World. Siya at si Violet ay mga elite ng Immortal End School. At halos lahat ng tao sa Immortal End World ay kilala sila. Habang nakabitin pa rin sila sa pagtataka ng ibang mga tao, dalawang figure ang sumugod sa kanila. Sila ay sina Herbert at Evan. How dare you put your hand on teens women? You're courting death. Tara, Evan. Turuan natin sila ng leksyon para kay teen. Mayabang na sabi ni Herbert, na umaayaw sa galit. Sina Herbert at Evan ay nasa Immortal Realm.
at tahasang magsalita. Ito ay salamat kay Dustin, na nagbigay sa kanila ng nangungunang mapagkukunan ng paglilinang. Higit pa riyan, maraming magagaling na master sa Immortal End World ang gumabay kina Evan at Herbert nang walang pag-aalinlangan dahil kaibigan sila ni Dustin. Kahit na ang mga may karanasang guro ng Immortal End School ay madalas na naglalaan ng oras sa pagtuturo sa kanila sa kanilang paglilinang. Sa madaling salita, napakalaking pribilehiyo nilang tumanggap ng gayong pagtrato. Dahil lamang sa matalik na kaibigan sila ni Dustin. Iyon ang dahilan kung bakit naging madali sina Evan at Herbert sa lahat ng panahon. Sa paglusot sa mga high-level cultivation base ng lahat ay nakalagay na sa kanila. Gayunpaman, tikat sila sa mga batang cultivator sa Immortal End World dahil sa kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Walang makakasakit sa mga babaeng pinapahalagahan ni Tin. Napakalaking pagkakamali mo. Hindi ako papayag na may masaktan siya. Wala sa relo ko. Galit na sigaw ni Evan. Pagkatapos, sa kanyang nakakunot na kilay, ibinato niya ang 5 Purple Thunder Bomb sa binata. Haha, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Wala kang tao. Idineklara ni Herbert sa isang mapagmataas na paraan. Muli niyang ibinato ang 6 na Purple Thunder Bomb sa binata, na naging 11 sa pagbibilang. Ang mga bomba ay agresibong pumutok patungo sa binata. Ang isang Purple Thunder Bomb ay maaaring makapinsala o pumatay sa isang mahusay na master sa parehong antas ng ninuno ng sekta. May isip lamang ng isa kung gaano kakilakilabot ang isang Purple Thunder Bombs, hindi banggitin ang 11 sa mga ito na sabay-sabay na naninangil. 12 ng mga maimpluwensyang at makapangyarihang mga tao ang maaaring sumabog kung sakaling mabomba sila nito. Nang magsimulang magbuga ng usok ang mga bomba, ang lugar ay agad na naging isang kaguluhan. Napuno ng hiyawan at panaghoy ang buong lugar na para bang nasa bingit ng wakas ang mundo. Elder Ferris, tulungan mo ako. Tigaw ng binata sa takot. Biglang umagos ang panginginig sa kanyang gulugod. Nanginginig sa takot na parang nasa gilid ng kamatayan. Takbo, young master, takbo. Tigaw ni Elder Ferris. Nang makita ang napakaraming Purple Thunder Bomb. Natarante rin siya at natulala sa kanyang mga paa. Ayaw man niyang aminin. Nanginginig at nanginginig ang mga paa niya sa kaba. Nang sumunod na sandali, habang ang binata at si Elder Ferris ay nananalangin sa mga Diyos para sa kanilang kaligtasan. Ang mga bomba ay sumabog ng buo. Ang lugar kung saan nakatayo ang binata ay nawasak at nabawasan sa kawalan. Isang figure na may napakalaking kapangyarihan ang sumugod mula sa ulo ng binata. Who are you, bold guy? How dare you lay a hand on my apo? Ang anino ng isang matandang lalaki sa isang asul na damit, na mukhang lubhang nakakatakot, ay nagtanong sa isang dumadagandong na boses. Ang sumunod na nalaman nila, ang makapal na lilang kulog na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan ay tumama sa binata at sa matanda. Ang walang hanggan na mga sinag ng mga lilang ilaw ay bumungad sa matanda. Na walang nagawa kundi titigan sila ng nakangangaang bibig. Maghihiganti ako sa sino mang pumatay sa apo ko. Ang matanda sa isang asul na damit ay umungal sa isang dumadagandong na boses. Siya ay nag-aapoy sa sobrang galit. Na pinatunayan ng kanyang namumungay na butas ng ilong at sa huli ay nakakunot ang mga kilay. O hindi. Tili ng binata sa huling pagkakataon bago tuluyang naputol ang kanyang hininga. Bagamat napakabilis na tumakbo ni Elder Ferris, tinamaan pa rin siya ng Thunderbolt, na naging sanhi ng kanyang buong katawan na sumabog. Sa kabila noon, nanatili pa ring buo ang kanyang ulo. Sa kalaunan ay naglaho sa malayo sa bilis ng kidlat. Ang iba pang mga miyembro ng Yaksha Palace ay pinasabog din ng mga lilang bomba. Evan, Herbert, ang mga Purple Thunder Bomb na ito ay napakahalaga. Huwag mo itong sayangin. Biglang sabi ni Gnome na nakakunot ang noo. Malinaw niyang alam na sinasayang ni Herbert ang ganoong halaga ng mga sandata para lamang magpakitang gilas. Teka, bakit ka ba nag-aalala? Kung maubusan tayo, hihingi na lang tayo kay Tin. Casual na sabi ni Herbert na may nakaukit na ngiti sa kanyang mukha. Umalis na tayo dito. Sobrang ingay namin dito.
Sigurado akong nakaakit tayo ng mas maraming tao mula sa Yaksha Palace at sa Sword Palace. Let's go. Or they're gonna come after us. Mariing sabi ni Stacy. Humph. Ang dami mong pinatay na miyembro ng puwersa natin. Tatingin mo ba hahayaan kitang makatakas ng ganon-ganon lang? Maya-maya lang. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Isang lalaking natatakpan ng mga makukulay na ilaw ang kumikinang. Nakatingin sa gnome at sa kanyang mga kasama. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nahulog sa lubos na katahimikan. Ang kanyang dominante at matatag na aura ay bumalot sa buong espasyo. Natinatakot ang lahat ng nasa bay. Ang napakaraming presensya ng figure ay nagbigay sa kanya bilang isang banal na Panginoon ng mundong ito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Yaksha Palace. Sa sandaling ginawa niya ang kanyang presensya. Ang lahat ay biglang natakot at natarante sa kanilang mga paa. Maging si Herbert, na maaliwalas at mapusok sa lahat ng oras, ay hindi nang ahas na magbitaw ng isang salita sa sandaling iyon. Kung tutuusin, malinaw na alam nila kung gaano kalabas sa bubong ang cultivation base ng lalaking ito mas mataas kaysa sa kanila. Para lang siyang isang napakalaking dragon na humabol sa biktima nito. Gustong ilabas ng gnome at ng kanyang mga kasama ang Purple Thunder Bombs. Ngunit hindi man lang may galaw ang kanilang mga daliri dahil sa kapangyarihang sumupil na inilabas ng pinuno. Go to hell. Kayong lahat. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagpahayag ng walang malasakit. Pagkatapos, ng walang anumang salita, tinakawalan niya ang napakalaking nakakatakot na enerhiya. Sa isang iglap, narali niya ang enerhiyang ito at itinutok ito sa gnome at sa kanyang mga kasama. Kailangan ko ng tulong mo. Teen. Nang maramdaman ang nagbabadyang panganib. Labis na natakot si Herbert kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay nakuha niya ang isang Jade Sleep at dinurog ito para makontak si Dustin. Maghintay. Bigla-bigla na lang. Ilang figure ang bumungad sa kanila sa bilis ng kidlat. Sila ay ang Evil Shadow King, Damon, at dalawang iba pang makapangyarihang masasamang nilalang ng Abyss Demon Race na maaaring tumugma sa ninuno ng sekta. Humph! Ipinapayo ko sa iyo na umiwas dito kung ayaw mong mapatay. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nanunuya sa mga kahanga-hangang magsasaka. Sa kanyang kapangyarihan at lakas, isang larong pambata para sa kanya ang pakikitungo sa ilang ordinaryong sect ancestor level masters. Sa gitna ng umiikot na tensyon na ito, si Dustin ay nasa isang lambak na daan-daang libong milya ang layo. Nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang soul sea pagkatapos durugan ni Herbert ang Jade Sleep. May problema sina Herbert, Evan, at Gnome. Bulong niya, nakatanggap si Dustin ng napakaraming mensahe sa kanyang soul sea kamakailan. Lahat sila ay mula sa mga tao ng Immortal Endworld na bumaling sa kanya para humingi ng tulong. Yaksha Palace, Sword Palace, napaungol si Dustin sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ang kanyang mukha ay madilim. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Ang mga tao ng Immortal Endworld ay inatake ng dalawang puwersang ito. At kailangan niyang iligtas sila. Samantala sa oras na iyon, sa Celestial Continent, ang lahat ng kapangyarihan ng pananampalataya ay patuloy na nagtitipon upang magtagpo sa paligid ni Dustin. Upang maging eksakto, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nagtitipon sa Daoist robe na suot ni Dustin. Naramdaman ni Dustin na palakas ng palakas ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding pangangibabaw na para bang kinokontrol niya ang buong mundo. Lahat ng iba pa sa kanyang mga mata ay tila hindi mahalaga at minuto bilang isang langgam. Biglang nag-angat ng ulo si Dustin at nagpakawala ng dumadagandong na tunog sa kalangitan. Halos mawala na siya ng kontrol sa sarili dahil sa sobrang lakas at lakas. Okay. Tama na. Sa wakas, pumayo si Dustin mula sa pagkaka-cross-legged. Sa sandaling bumangon siya, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng banal na liwanag. Nakasisilaw sa casual na kakisigan at nagniningning na parang Diyos. Ang kanyang katawan ay naglabas ng walang kapantay na maringal na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, si Dustin ay nagmistulang Diyos na nagmumula sa langit. Parang umiikot ang buong mundo kay Dustin.
Ang lahat ng mga alituntunin ng kalikasan sa mundo ay tumigil sa pag-iral saan man dumaan si Dustin. Wow! Ito ba ang kapangyarihan ng pananampalataya? Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao. At ang kapangyarihan ng pananampalataya ay dumaloy sa kanyang katawan habang ito ay bumubulusok ng may kapangyarihan. Na nagparamdam sa kanya na tila kaya niyang durugan ang buong mundo sa isang suntok. Well, I think I am ready now. Oras na para makaganti ako sa mga miyembro ng Yaksha Palace at ng Sword Palace. Bahagyang nagbigay ng nakakatakot na ngiti si Dustin sa pag-awesome kung paano niya lilipulin ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos ay humakbang si Dustin patungo sa 8 banal na puno. Bush! Isang hakbang lang ang ginawa ni Dustin para makarating sa kanyang destinasyon. Sa sandaling iyon, ang 8 banal na puno at ang demonyong avatar ay nakikipaglaban sa 3 makapangyarihang magsasaka ng underworld at ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Matindi ang laban at talagang nagpupumiglas ang 8 banal na puno at ang demonyong avatar. Kung iisipin ay dahado sila. Dahil ang lalaking naka-purple at ang 3 cultivator mula sa underworld ay mula sa isang universo na mas advanced at sa mas mataas na antas. Tila ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno ay patuloy na itinatapon sa hangin paminsan-minsan. Habang lumalala ang kanilang mga pinsala. Kakabutihang palad. Ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno ay mahusay sa pagkuha ng isang defensive fighting strategy. Nagtamo lamang sila ng mga pasa matapos silang tamaan ng paulit-ulit. Haha! Tinasabi na ang magulong immortal na mga puno ay sumisipsip ng asensya ng sikat ng araw at liwanag ng buwan sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nakamit nila ang immortalidad. Na nagpapahirap din sa kanila na talunin. Mukhang totoo ang mito. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay tumawa ng malakas sa tuwa ng may natuklasang kakaiba. Ito ay nagpapatunay na tayo ay tama sa lahat ng panahon. Itong 8 puno sa harap ko ay talagang ang maalamat na magulong immortal na puno. Sabi ng isa sa 3 cultivator mula sa underworld na may masamang ngiti. Ikaw naman, ang tinatawag na Devil Ancestor Thanos. Halatang isa kang avatar ng tao. Masasabi ko na mayroong isang espiritual na kaluluwa ng tao na kumokontrol sa katawan ng demonyong ito. Ang pagmamanipula ng mga bangkay ay isang kasanayan na kilalang kilala natin at talagang naperpekto natin ito. Maaari mong bulag na mandaya ang iba gamit ang murang trick na ito. Ngunit hindi ang mga miyembro mula sa underworld. Sabi ng isa pang warrior mula sa underworld habang nakatitig sa malademonyong avatar na may mapaglarong ngiti. Are you kidding me? Tinadya mo ba talaga yung sinabi mo? Avatar lang ba ito na pinag-aawayan natin sa buong panahon? Nagulat ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Well, mapapatunayan ko talaga ang iyong pahayag sa pamamagitan ng paggamit ng Monster Revealing Mirror. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang lalaking naka-purple ay naglabas ng salamin na nababalutan ng banal na liwanag na kumikinang sa paligid nito. Tulad ng sinag ng sikat ng araw. Itinuro niya ang salamin upang ipakita ang refleksyon ng demonyong avatar mula sa malayo. Ang salamin ay karaniwang hindi magpapakita ng anyo na makikita ng lahat ngunit isang tunay na refleksyon ng kung ano talaga ang bagay. Nagpakita ito ng katawan ng demonyo at espiritual na kaluluwa ng tao. Tama ka, iyan ay isang magandang disguising skill. Kahit ako ay niloko. Nagulat at nagalit ang lalaking naka-purple sa lantarang panlilinlang. Ito ay isang kahihiyan para sa kanya na DA ng isang avatar sa kanyang kasalukuyang cultivation base. Kung malalaman ito ng kanyang mga kasamahan ay magiging katatawanan siya. Well, mag-e-enjoy akong punitin ang avatar na ito. Ang lalaking naka-purple ay galit na walang kapintasan. Ikinaway niya ang kanyang kamay. At lumipad ang 81 purple na dragon at pumasok sa isang jade seal. Pagkatapos ay itinaas ng lalaking naka-purple ang kanyang sarili at nagpasada sa ibabaw ng jade seal. Nakaupo dito. Pagsamahin ang aking katawan at ang selyo sa isa. Bigyan mo ako ng kapangyarihang kontrolin ang selyo gamit ang aking katawan. Tigaw ng lalaking naka-purple. 2/3. Boom!
Ang pressure na ibinibigay ng Jade Seal ay naging mas malakas sa isang iglap habang ang maraming misteryosong rune ay patuloy na lumilipad palabas. Bang! Tinubukan ng demonyong avatar na ilapat ang lahat ng uri ng kasanayan sa pakikipaglaban ng demonyo habang ginagamit ang Diabolic Killing Needle. Gayunpaman, itinapon pa rin ito sa hangin pagkatapos ng ilang sandali. Bumaba ka, nakaupo sa selyo habang naka-cross legs. Galit na sigaw ng lalaking naka-purple. Biglang lumaki ang Jade Seal at nag-zoom in sa demonic avatar na dumarating na may napakalakas na kapangyarihan. Agad na ginamit ng demonyong avatar ang ikawalong yugto ng World Sealang Tubod Magic. Dahil hindi mabilang na mga itim na ron ang lumaban sa Jade Seal. Kasabay nito, ang Diabolic Killing Needle ay bumangga din sa selyo na umaatake dito mula sa lahat ng panig. Sa ilang sandali, ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Binuksan ng lalaking naka-purple ang kanyang bibig at lumipad mula sa kanyang bibig ang 18 bilog na purple na butil. Bawat isa ay kasing laki ng kamao. I activate ang 18 paghiwa mula sa Diyos. Tigaw ng lalaking naka-purple. Biglang sumabog ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa bawat butil na kulay ube. Isang Diyos ang lumitaw sa bawat butil. Hawak ang lahat ng uri ng sandata sa kanilang mga kamay. Ang mga Diyos ay mukhang masama at may walang katapusang layunin ng pagpatay. Ang 18 lilang kwintas ay sabay-sabay na sumabog patungo sa malademonyong avatar. Habang ang 18 Diyos ay isa-isa ring sinisingil dito. Bakit hindi pa dumarating si Dustin? Matagal na tayong nag-aaway and at this rate I don't think we can make it. Ang 8 banal na puno ay nagpahayag ng may pagkagalit dahil sila ay nasusunog sa pagkabalisa. Oh that guy! Bakit hindi siya mapagkakatiwalaan sa pinakakritikal na sandali? Hindi nakatiis ang kataas-taasang banal na puno at nagsimulang magtanong ng malakas sa dedikasyon ni Dustin. Right at that moment, narinig nila ang boses ni Dustin. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Nandito ako ngayon. Mahinahong sabi ng isang nakasisilaw na puting figure habang diretsyong lumitaw sa tabi ng demonyong avatar. Anak, sa wakas nakarating ka na sa tamang oras. Tuwang-tuwa ang 8 punong banal habang nakatitig sa napakagandang pagbabago ni Dustin. Napansin nila na si Dustin ay nakasuot ng Daoist na sombrero at isang robe na may pattern na double fish at may hawak na fly whisk sa kanyang kamay. Nagawa mo talaga, si Sherman, ang pinakamatanda sa mga banal na puno. Ay malugod na nagulat. Titigil ba kayo sa pagsasalita ng walang kaparirikan at tulungan kaming turuan ng leksyon ang mga taong ito? Tigaw ng kataas-taasang banal na puno. Walang problema, nakangiting sabi ni Dustin. Siya swept ang fly whisk sa kanyang kamay. At maraming mga hibla ng buhok ng fly whisk balot ang 18 purple beads at tinipon ang mga ito ng sama-sama. Ang 18 lilang butil ay pilit na nilabanan ang kanilang mga sarili mula sa mga hibla ng fly whisk na kasing lakas ng kadena ng hindi kinakalawang na asero. Gayunpaman, habang sila ay nahihirapan pa rin, ang puting liwanag ay sumabog mula sa fly whisk, na nagdulot ng malakas na kapangyarihan ng pananampalataya, na pinigilan ang 18 lilang kwintas. Ang mga lilang kwintas na ito ay tiyak na napakahalaga. Naisip ni Dustin. Maingat niyang siniyasat ang mga ito mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay iniligpit ang 18 lilang kwintas gamit ang kanyang kamay. Ibalik mo sila sa akin. Galit na sabi ng lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Ang 18 purple na butil ay ang kanyang pinakamakapangyarihang kayamanan ng mahika. Ngunit ngayon ay inaalis na ang mga ito mula sa kanya sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang lalaking naka-purple ay sumugod at hinimok ang Jade Seal na sugpuin si Dustin. Malakas na iwinagayway ni Dustin ang fly whisk sa kanyang kamay. At tumama ang fly whisk sa Jade Seal. Agad na lumipad ang Jade Seal. Medyo malayo sa pinag-awayan nila. Nakakuyom ang kamay ni Dustin at pumutok sa lalaking naka-purple. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay napakalaki. Umaagos tulad ng isang marahas na karagatan na dumadaloy patungo sa lalaking naka-purple. Mayroon kang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang lalaking naka-purple ay nagulat at nagalit. At napilitang umatras sa pamamagitan ng kakila-kilabot na kapangyarihan ng pananampalataya.
Nakatitig sa robe ni Dustin na may pattern ng double fish. Naalala niya ang nasa katanghaliang gulang na Daoist na kanina pa nagbabantay sa labas ng Celestial Palace. At agad niyang naisip kung ano ang nangyari. Ang Daoist na damit na ito ay maaaring aktwal na kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya. At ibahin ito sa kapangyarihan ng labanan. Tinitigan ng lalaking naka-purple ang robe ni Dustin at sumigaw. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata habang nag-estratehiya at desidido siyang kunin kaagad ang damit ni Dustin. Tama ka. Ang damit na ito ay dapat na iniwan ni Peterson ang Daoist ancestor. Tinasabing si Peterson na Daoist na ninuno ay minsang naging interesado sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa muling pagkakatawang tao ng buhay at kamatayan. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang gumawa ng napakagandang kayamanan. Ito ay wala sa mundong ito at sa ating imahinasyon. Tinitigan din ng tatlong martial artist mula sa underworld ang robe kay Dustin. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pananabik at pag-asa. Nakilala ng lalaking naka-purple mula sa Divine Sect at ng tatlong lalaki mula sa underworld na ang robe na suot ni Dustin ay hindi mabibili. Alam ng lahat na maraming mga master ang nag-aaral ng kapangyarihan ng pananampalataya sa iba't ibang mundo at universo. Gayunpaman, kakaunti ang mga master na nakagawa ng makabuluhang tagumpay o nakakita ng anumang resulta at ginamit ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay kinilala ng halos lahat sa kanila bilang ang pinakamisteryoso at malalim na puwersa. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay isang koleksyon ng pinakataos puso, dalisay, at pinaka-primitive na enerhiya sa kaluluwa. Ang enerhiya nito ay nabuo mula sa katapatan, debosyon, at paghahangad ng mundo, ang pagkakaisa ng mga isipan, pagkakaisa ng mga tao, at ang kapangyarihan ng pananampalataya ay ang pinakapangunahing orihinal na kakanyahan ng enerhiya sa mundo. Kung posible para sa kapangyarihan ng pananampalataya ng buong mundo na malawakang makolekta. Ang kapangyarihang ginawa ay magiging napakahusay. Ang Daoist robe na suot ni Dustin ay may kakayahang kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa buong mundo. Ito ay talagang isang hindi mabibaylang kayamanan. Walang maihahambing dito, sa mga tuntunin ng lubos na kapangyarihan. Ibigay mo yan, tigaw ng lalaking naka-purple. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang Jade Seal. Pinalot ang kanyang buong katawan ng walang katapusang liwanag. At sumugod kay Dustin. Handang umatake. Ang tatlong magsasaka ay natakpan din ng malakas na nakamamatay na enerhiya ng kalangitan habang sila ay may hawak na tatlong itim na karit. Para silang tatlong multo. Chill lang. Umaaligid sa hangin. Halos hindi nakikita. Bagamat ang mausok nilang silhouette ay tahimik na umatake kay Dustin mula sa lahat ng anggulo. Gusto mo, di ba? Sa lahat ng paraan. Halika na. Napangisi si Dustin nang lumipad ang walang katapusang puting liwanag at natipon sa flywist. Hindi siya gumamit ng anumang lihim na kasanayan bagkos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. 10,000 puting sinulid mula sa flywist ang nakaunat at lumaki na parang libo-libong malalaking dragon na nagsasayaw ng ligaw. Ang buong mundo at ang espasyo sa kanilang paligid ay yumanig ng husto dahil sa napakalaking lakas na enerhiya na nalilikha. Ang puting kapangyarihan ng pananampalataya ay kumikinang ng maliwanag at nilunod ang lahat habang pinaliligaw nito ang sarili ng lahat ng lubos na ningning. Ang lahat ng mga pag-atake na inilunsad ng lalaking naka-purple mula sa Divine Sect at ang tatlong martial artist mula sa impyerno ay agad na nalabanan at hinarang. Ang epekto mula sa pag-atake ay sabay-sabay na nagtulak sa apat na magsasaka sa kalangitan. Pagkatapos ay itinapon sila pabalik sa lupa ng may isang kalabog. Napakalakas nito. Nararamdaman na lang ni Dustin ang nakakatakot na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan na parang bulkang naghihintay na sumabog. Ang lakas ay tila labis na hindi niya ito maubos. Parang kidlat ang katawan ni Dustin at hinabol ang isa sa mga martial artist mula sa underworld. Ang flywist sa kanyang kamay ay naging puting sibat na nakatutok sa tumatakbong magsasaka. Naramdaman ng cultivator na iyon ang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod at gumagapang siya palabas na parang hinahabol siya ng isang lubhang mapanganib na ahas. Umalis ka sa akin. Marahas siyang umungol.
Maraming itim na kadena ang lumitaw sa kanyang harapan. Umiikot sa kanyang katawan at naglalabas ng isang malakas na pakiramdam ng kamatayan. Ang mga kadena ay bumuo ng isang pader upang protektahan siya mula sa isang panlabas na pag-atake. Swoosh! Ang kanyang maitim na karit ay kumikislap sa kakilakilabot na batas ng kamatayan sa paligid nito habang ini-swipe niya ito. Tinusubukang gumawa ng layunin patungo kay Dustin. Sa susunod na sandali, isang puting sibat na nabuo ng fly whisk ang dumaan ng madali nitong pinunit ang lahat ng nasa daan nito. Kabilang ang pader na itim na kadena ng bakal at ang itim na karit. At pinutol ang mga ito. Pagkatapos ay tumama ang puting sibat sa dibdib ng mandirigma. Sa isang putok, ang kanyang katawan ay ginutay-gutay sa maliliit na hindi nakikilalang mga bahagi habang ito ay nabasag kung saan-saan. Nagulat si Dustin. Wala ni isang patak ng dugo sa loob ng katawan niya. Ang katawan na mabangis niyang nilalabanan ay bangkay lamang. At walang nakakaalam kung gaano na ito katagal patay. Ano ito? Bahagyang inalog-alog ni Dustin ang mga piraso ng laman at isang lumang dilaw na papel na ron ang lumipad palabas sa bangkay na nagkapira-piraso. Posible kaya na itong master ng underworld ay kinokontrol din ng isang rune. Inikat ni Dustin ang manggas at tahimik na kinuha ang dilaw na papel na ron. Itinago ito sa kanyang space ring. Damn it! How dare you kill one of our men from the underworld? Galit na sigaw ng natitirang dalawang magsasaka mula sa underworld. Hindi nagtagal ay nagbago ang kanilang mga mukha na may tensyon sa kanilang gawi. Habang namuo ang sikip sa kanilang mga mukha bago sila naging pulang-pula na parang nakabara ang mga bituka. Nakakatakot at galit na galit ang mga itsura nila. Bueno, dahil patay na kayong lahat. Dapat ninyong sundin ang mga alituntunin ng kalikasan at manatili sa inyong mga libingan ng mapayapa sa halip na malayang gumala sa lupa kasama ng mga buhay. Paano ka maglakas loob na manggulo at gumawa ng kaguluhan para sa mga taong nararapat sa mundong ito? Ngumisi si Dustin. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay ligaw na natipon sa paligid ng kanyang kamao bago siya bumuo ng isang malaking kamao at sinuntok ang isa sa mga master mula sa impyerno. Tinabayan ng mga kamao ni Dustin. Isang puting karagatan ang lumitaw nang wala sa oras at lumundag sa master ng underworld na yumanig sa kanya hanggang sa kaibuturan. Biglang may lumitaw na jade seal mula sa likod ni Dustin saka ito lumipad sa ibabaw mismo ng ulo niya. Bigla itong nagsimulang bumaba habang lalong nagpapakawala ng napakalaking pressure. Lumalabas na ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay sumilip sa likod ni Dustin. At naglunsad ng bigla ang pag-atake gamit ang kanyang napakatalino na kakayahan sa pagbabalat kayo habang si Dustin ay hindi nakabantay. Gayunpaman, si Dustin ay hindi lamang nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit ang kanyang espiritual na pakiramdam ay napakasensitibo din. Nakukuha niya ang pinakabanayad na pagbabago-bago sa paligid niya at sa mundong ito ng tumpak. Lumingon si Dustin sa gilid. At kaagad na pumulupot sa kanyang mga daliri ang puting kapangyarihan ng pananampalataya at naging puting rune na naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas ng kalikasan. Boom! Pasimpleng hinawakan ni Dustin ang Jade Seal gamit ang kanyang palad na para bang tinatapik niya ito at hinihipan ng milya-milya ang layo. Pagkatapos ay sinugod niya ang lalaking naka-purple at ikinalat ang fly whisk sa kanyang kamay. Ang buhok ng fly whisk ay kumalat na parang milyon-milyong dragon na sumusugod sa kaaway. Sa sandaling iyon, mukhang napakaganda ni Dustin kahit medyo nakakatakot. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang mula sa loob habang ang kanyang balat ay naging metal na tanso. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy habang ito ay kumikislap sa iba't ibang kulay mula pula hanggang dilaw hanggang kahel. Ang bawat paggalaw na ginawa niya ay nagbigay ng puting kapangyarihan ng pananampalataya na umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Pumunat ang noo ng lalaking naka-purple. Hindi niya inisip na sulit na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Kaya umatras siya at naging isang sinag ng lilang liwanag. Lumipad sa hangin at nawala sa isang iglap. Pakiramdam niya ay hindi siya tugma kay Dustin sa fly whisk at sa Daoist na robe at hindi na kailangang patuloy na lumaban sa isang natatalo. Ang damit na suot ni Dustin ay nagtipon ng debotong lakas ng loob at pananampalataya ng bilyon-bilyong nilalang na naging napakalakas nito. Umuwi ka na.
Sigaw din ng dalawang martial artist mula sa underworld. Sa kanilang kitikot-takot na galaw ng katawan. Nakalayo sila kay Dustin sa isang iglap. Bagaman sabik pa rin silang magkaroon ng Daoist robe. Kailangan nilang umalis kaagad. Kung hindi, malamang na mamatay sila tulad ng kanilang kasamahan. Well, that was underwhelming. Para sa mga taong interesado sa robe. Siguradong mabilis kang nakatakas. Gumisi si Dustin. Hindi nag-abalang habulin sila. Tara na at iligtas natin ang iba. Utos ni Dustin. Si Dustin, kasama ang 8 banal na puno at ang demonyong avatar, ay sumugod sa malayo sa napakabilis na bilis. Sa nakalipas na ilang oras, palagi silang nakakatanggap ng mga agarang mensahe mula sa iba't ibang tropa ng Immortal and Alliance na humihingi ng tulong at ang ilan ay iligtas. Nabalisa si Dustin sa pagkabalisa at naiinip na. Lalong bumili si Dustin at tila 3 hakbang lang ang ginawa niya bago marating ang malawak na kompleks ng palasyo. Ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno ay sadyang hindi nakasabay at naiwan sa malayo. Tumigil ka. Ang mga basura mula sa Immortal End World ay mamamatay lahat ngayon. 2 grupo ng mga tao ang makikitang tumatakbong parang baliw mula sa malayo. Ang unang grupo ng mga tao ay desperadong tumakas. Habang ang pangalawang grupo ay humahabol sa kanila at tila nag-e-enjoy silang paglaruan. Ang mga tumakas ay mga miyembro ng Immortal and Alliance. Hinahabol sila ng mga miyembro ng Yaksha Palace. Galit na galit, ginamit ni Dustin ang kanang palad na patuloy na lumalaki at humahampas sa hangin na parang pumapalakpak sa hangin. Boom! Ang higanteng palad, na napaliligiran ng puting kapangyarihan ng pananampalataya, ay pinawi ang araw at tinakpan ang buong kalangitan. Biglang, ang mga tao mula sa Yaksha Palace na humahabol sa kanilang biktima, ay lahat ay nabasag sa isang paste ng karne. Leader Dustin, ikaw pala. Nang makita ang biglaang pagsulpot ni Dustin, tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Immortal and Alliance. Leader Dustin, ang Yaksha Palace ay nakipagtulungan sa Sword Palace. Hinahabol nila ang ating mga miyembro mula sa Immortal End World at ang ating mga kaalyado sa lahat ng dako. Napaka-kritikal ng sitwasyon. Ilang makapangyarihang cultivator mula sa Immortal End World ang lumapit kay Dustin at nag-ulat. Ayos lang yan. Simula ngayon nandito na ako para hindi mo na kailangan pang tumakas. Ang mga kailangang mag-ingat at malamang na makatakas habang may pagkakataon pa ay ang mga tao ng Yaksha Palace at Sword Palace. Sige lahat, sabay na tayong bumalik. Mahigpit na nagsalita si Dustin. Ang tono niya, puno ng hangarin na pagpatay. Sige, sabay-sabay tayong bumalik kay Leader Dustin. Ligtas na tayo ngayon. Lahat ng mga cultivator mula sa Immortal End World ay nasa sabik sa nakapagpapatibay na mga salita ni Dustin. Alam nilang tutuperin niya ang kanyang salita dahil hindi niya sila binaygo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumapit sa kanya ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno. Tara na at patayin na natin ang mga kalaban. Sumugod si Dustin kasama ang kanyang team. Mga tao ng Yaksha Palace at Sword Palace. Magbunyag kayo. Puputulan ko ang inyong mga ulo. Mas mabilis pa sa kidlat ang paggalaw ng katawan ni Dustin at parang kulog ang umaalingaw-ngaw. Ang kanyang galit ay naririnig ng nanginginig na mga nilalang sa malalayong lugar. Ang lakas ng loob mo. Isang matanda na nakasuot ng puting damit na may mahabang espada na nakasukbit sa kanyang likod ay lumitaw sa di kalayuan. Sabay tuon ang matatalas niyang mata kay Dustin. Humph! How dare you? You little brat! Ngumuso ang matanda. Siya ay isang elder ng Sword Palace at siya ay nilinang sa pag-iisa sa buong taon. Isa siya sa pinakamalakas sa mga tuntunin ng cultivation base sa swordsmanship. Kung ang maalamat na Celestial Palace ay hindi lumitaw, hindi siya mag-abala na lumabas mula sa pag-iisa. Swish! Mabilis na binunot ng matanda ang kanyang mahabang espada at hinampas si Dustin sa kabila ng distansya. Ang bawat galaw niya ay napakabilis ngunit nakakasilaw gaya ng puting-puting laso na sumasayaw sa hangin. Napangisi si Dustin sa pag-atake at iwinagayway ang fly whisk sa kanyang kamay upang salubungin ang strike. Sa isang iglap, isang malawak na puti ang lumabas mula sa whisk at sumugod patungo sa espada ng matanda.
Nagkaroon ng nakakabinging putok ng magkasalubong ang mga pag-atake at ang espada ay sumabog sa maliliit na piraso na nakakalat sa lahat ng direksyon. Ano? Nakatitig lang sa gulat ang matanda na nakasuot ng puti sa malaking pagkakaiba ng kapangyarihan. Hindi siya makapaniwalang tuluyang nawasak ang kanyang espada. Walang alinlangan na ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng kapangyarihan ng isang ninuno ng sekta. Ginugol niya ang mga taon sa kanyang buhay sa pag-aaral ng paglipad ng espada at unti-unti siyang naging mas mahusay sa paglipas ng panahon. Ang lumilipad na espada na kanyang itinaas ay walang katulad na matalas at maaaring agad na pumatay ng mga dakilang master na ang lakas ay katumbas ng mga ordinaryong ninuno ng sekta. Sa halip na patayin ang kalaban, ang kanyang lumilipad na espada ay naputol ng walang gaanong kalmo. Ang bawat galaw na ginawa ni Dustin ay hindi mahuhulaan ngayon na hinahasa niya ang kanyang bilis sa mas mataas na antas at sumanib sa spatial na kapangyarihan. Halos isang bahagi ng isang segundo ang lumipas sa pagitan ng kanyang pagkawala at muling pagpapakita sa tapat ng matanda na nakasuot ng puting damit. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Dustin at iwinagayway ang kanyang fly whisk para tamaan ang matanda. Umakyat ang ulap ng dugo kung saan nakatayo ang matanda na nakaputi. Ang tanging paalala sa kanya ay ang mga basang-basang dugo ng kanyang puting robe. Damn it! Patay na si Kuya Dominic. 12 ng mga disipulo mula sa Sword Palace ang nakatingin sa malayo at napasigaw na lamang sa takot at sobrang gulat. Bang! Isang mabilis na utos mula kay Dustin ang kailangan para sa kanyang demonyong avatar upang gawing isang pamalo ang Diabolic Killing Needle at durugan ang mga natakot na disipulo bilang meat paste. Leader Dustin, napakalakas mo. Ang mga tao ng Immortal End Alliance ay nanunood ng may kaakit-akit na pagkahumaling mula sa likuran ni Dustin. Wala pang dalawang galaw. Pinatay ni Dustin ang isang elder ng Sword Palace at ipinakita sa kanila ang kanyang lakas. Lahat sila ay malakas na naghiyawan at nagsisigawan habang sila ay nagyaya kay Dustin. Patayin ang bawat tao mula sa Yaksha Palace at Sword Palace. Malakas na umalangaw-ngaw ang malamig na utos ni Dustin. Oo. Leader Dustin. Lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay excited na tumugon bilang isa. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang si Dustin na ang bahala sa buong sitwasyon. Halos samamba ang lahat sa mismong lupang nilakere ni Dustin. Lahat sila ay bulag na nagtiwala kay Dustin at ang kanilang paniniwala ay walang puwang para sa mga tanong. Patayin. Sumulong si Dustin kasama ang kanyang tropa at nakipagsagupaan sa mga tao mula sa Yaksha Palace at Sword Palace. Tulad ng mga baliw na mandaragit na nangangaso sa kanilang biktima. Sumulong siya kasama ang kanyang mga tauhan. Pinalibutan ng mga kaaway at madali silang pinatay. Ang bawat hakbang na ginawa nila ay ginawa ng may kumpiyansa na sa suporta ni Dustin. Hindi sila magagapi. Ang Daoist robe na suot ni Dustin ay sumisipsip ng kapangyarihan ng pananampalataya mula sa buong kontinente at ginawa nitong mas mataas at mas nakakatakot na taas ang kanyang lakas. Kahit na nakatagpo siya ng ilan sa mga dakilang master mula sa Yaksha Palace at Sword Palace na ang lakas ay maaaring kalabanan ng mga ninuno ng sekta. Madali niyang pinatay ang mga ito sa isang solong o lamang ng ilang mga galaw. Tulad ng para sa mga ordinaryong lalaki. Ang mga grupo sa kanila ay namatay sa isang suntok ni Dustin. Kahit wala ang kanyang hukbo. Tiyak na walang maiiwang buhay sa madugong landas na inukit ni Dustin at ang kanyang demonyong avatar. Nilipol nila ang parami ng mga tao sa Yaksha Palace at Sword Palace habang sila ay lumayo pa. Parami ng parami ang mga tao ng Immortal End Alliance na dumating at maingat na sumunod kay Dustin. Patayin. Bastards ng Yaksha Palace at Sword Palace. Tumigil ka sa pagtatago. Umalis ka at para putulin ko lahat ng ulo mo. Tatapusin natin ang lahat ng tao sa Yaksha Palace at Sword Palace ngayon. Malakas na naghiyawan ang mga nagkukumpulang tao sa likod ni Dustin. Mas marami ang sumama sa tropa at bawat isa ay mukhang kahanga-hanga. Inaasahan na naakit nila ang atensyon ng lahat. Ano ang nangyayari? Hinabol at pinatay ng isang grupo ng mga tao mula sa Yaksha Palace at Sword Palace ang mga tao ng Immortal End Alliance. Bakit bumaliktad ang sitwasyon? Hinahabol at pinapatay na ngayon ng mga tao ng Immortal End Alliance ang mga tao sa Yaksha Palace at Sword Palace.
Nakatitig lang ang ibang puwersa sa madugong parada. Parang isang dula pero masyadong mabilis na bumaliktad ang plot para mahabol ng audience. Ang mga tao ng Immortal End Alliance ay nanghuli kung saan-saan at walang iniwang bato. Tuwing mapapansin nila ang isang miyembro ng Yaksha Palace at Sword Palace. Hahabulin sila at hindi susuko hanggang ang tao ay hindi nakikilalang pool ng laman at dugo. Ang kanilang pag-uugali ay galit na galit at puno ng labis na pagsalakay na ang madla ay maaaring tumingin at magtaka kung ano ang nangyari para sa kanila na galit na galit. Haha, wala talagang effort para makarating dito. Andito na pala ang mga tao sa Immortal End Alliance. Go! Huwag mong hayaang makatakas sila. Maraming residente ng Yaksha Palace at Sword Palace ang naakit sa ingay ng labanan. Pinabantayan nila ang mga tao mula sa Immortal End Alliance at tuwang-tuwa sila nang makakita sila ng malaking grupo nila. Lahat sila ay halos magkatapakan sa pagmamadali nilang lumapit at patayin ang mga kalaban. Ngunit hindi nila alam na ang mga bagay ay ganap na nagbago. Huwag kang ang lumaban. Basta tamaan ka. Buhay mo ang kukunin namin. Don't resist. Your Immortal End Alliance is just a small organization. How dare you offend our Yaksha Palace and Sword Palace? Naghahanap ka lang ng kamatayan. Magandang punto. Gaano kalakas ang loob ng iyong maliit na Immortal End Alliance na pukawin ang ating Yaksha Palace at Sword Palace? Pumugol ako ng maraming oras sa paghahanap sa iyo. Ngayon ay nagpapakita ka at aktibong humingi ng kamatayan. Kung gayon, papatayin ko kayong lahat. Wala sa inyo ang mabubuhay. Ang mga tao mula sa Yaksha Palace at Sword Palace ay nagtipon-tipon at sinalubong ang galit ng Immortal End Alliance sa kanilang sarili. Kayo ang mamamatay. Humisi si Dustin at winagiway ang fly whisk sa kamay niya. Sabay-sabay na pinalaki ang libo-libong sinulid at naging libo-libong puting dragon na bawat isa ay nagpakawala ng nakakabinging dagindong habang nagmamadaling lumabas. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa bawat sulok at kinulayan ng dugo ang hangin sa isang malabong pula. Ang tanging natitira ay ang puti ng mga buto at ang itim ng nasunog na laman. Imposibleng makatakas sa malakas na amoy ng dugo na inanod sa hangin. Sa isang mabilis na sandali, ang mga tao ng Yaksha Palace at Sword Palace ay namatay. Maraming mga dakilang master na ang lakas ay katumbas ng mga ninuno ng sekta ay kabilang sa karamihan. Hindi ka panipaniwala. Napabuntong hininga na lamang ang mga tao ng ibang puwersa na nakamasid sa malayo nang makita ang eksena. Napakalaking kapangyarihan. Ang lalaking nababalot ng puting liwanag ay si Dustin, ang pinuno ng Immortal End World. Nakilala ng ilan sa kanila si Dustin at tuwang-tuwang tinuro siya. Sa wakas ay naipakita na ni Dustin ang kanyang tunay na mukha. Gumagamit siya ng aura disguising skill at nagpapanggap na isang ordinaryong demonyo na may ordinaryong lakas hanggang ngayon. Oo, kilala ko siya. Siya si Dustin. Narinig ko na si Dustin ay isang bihirang henyo. Ngunit hindi siya maaaring maging ganito kalakas. Parami ng parami ang nakakilala kay Dustin. Kung tutuusin, tikat si Dustin sa universo noon. Patayin. Sa pamumuno ni Dustin, ang motibasyon ng mga tao ng Immortal End Alliance ay nagninggas ng maliwanag. Sila ay sumugod na parang isang hindi mapigil ang puwersa ng kalikasan. Hindi pa gaanong katagal nang ang mga tao ng Immortal End Alliance ay tinutugis na parang biktima kung saan-saan at ang magagawa lang nila ay tumakbo kahit gaano pa sila kadesmaya. Ngunit ngayon, lahat sila ay nakadama ng labis na kagalakan at buong pagmamalaking itinaas ang kanilang mga ulo. Tulong! Napalingon silang lahat sa biglang tunog mula sa malayong langit. Evan at Herbert, at si Stacy at ang iba pa. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay nagsabi sa kanya na may ilang mga figure na natitisid palapit mula sa malayo. Namuo ang ginhawa sa dibdib ni Dustin nang makita ang mga taong dumating. Anong nangyari? Lumapit si Dustin at tumayo sa harap ni Evan at ng iba pa.